Ang babaeng maraming taon ng inosente ay nagising at nakita ang isang lalaki na nakahiga sa tabi niya. Pareho silang labis na nagulat at ang lalaki, na hindi pa nakakapagbihis, ay dali-daling tumakas. Ngunit hindi nila alam na nagsimula nang umikot ang mga gulong ng tadhana. Ito ang unang beses na naranasan ni Dee ang ganito. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi. Patuloy silang umiinom sa gitna ng pagdiriwang ng lahat. Marahil dahil sa labis na pag-inom, napagkamalan nila ang isa't isa. Hindi pa nagtatagal, si Tron, ang nag-iisang tagapagmana ng 3 henerasyon ng mayaman na pamilya, ay pinilit ng kanyang lola na magpakasal sa iba't ibang dahilan. Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mag-propose sa kanyang kasintahan. Ang kanyang kasintahan, si Anna, ay isang nangungunang balerina. Siya ay hindi lamang matalino at maganda kundi malambing at kaibig-ibig din, ngunit si Anna ay palaging naglilibot sa buong mundo. Sa bawat pagdedate, lagi siyang nagdadahilan na may gagawin at iniiwan siya sa ere. Espesyal na nag-ayos si Tron ng isang yete para makipaglakbay sa kanyang kasintahan. Sa wakas, nahuli rin niya ang kanyang kasintahan. Ang susunod na hakbang ay planuhin ang pagpupropose. Ngunit nang maayos na niya ang lahat at bumalik sa kwarto, sinabi ni Anna na umalis na siya sa yete. Muling pinili ni Tron na patawarin ang kanyang kasintahan. Ngunit pinaalalahanan din niya ito na ang huling pagkakataon. Samantala, ginamit din ni Dee ang lahat ng kanyang ipon para maghanda ng proposal sa kanyang nobyo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking iyon, sa kama ng kasal na pinaghirapan niyang palamutihan, ay nakikipagtalik sa ibang babaeng seksi. Bagamat nahuli siya sa akto, iginiit pa rin niya na nag-uusap lang sila sa kama. Pumunta si Dee sa deck at umiyak ng labis. Biglang nilipad ng hangin ang scarf sa kanyang balikat. Gusto sana niyang kunin ang scarf. Nagkataon na dumating si Tron at inakala na magpapakamatay siya, kaya dali-dali siyang tumakbo para yakapin siya. Nalungkot si Dee dahil pakiramdam niya ay isa lang siyang memo na ginamit at pagkatapos ay itinapon. Lubos din siyang nakiramay kay Dee. Ang mga trahedyang karanasan ang nag-ugnay sa dalawang tao na magkaiba ang kalagayan sa buhay. At para ipagtanggol si Dee, dinala siya ni Tron sa dressing room at pinasigla ang makeup artist na baguhin siya mula ulo hanggang paa. Nang makita si Dee na lumabas sa isang nakasisilaw na pulang damit, namangha rin si Tron. Pagkatapos ay sinimulan niyang dalhin si Dee sa isang cruise tour. Magkasama silang nanood ng eksibisyon ng alahas. Ngunit naubos na ni Dee ang limitasyon ng kanyang credit card, kaya wala siyang kumpiyansa na manood. Pinayuhan siya ni Tron na maging kumpiyansa, dahan-dahan ding nakapag-relax si Dee at sumama kay Tron para tamasahin ang magandang tanawin. Lubos siyang nagpapasalamat sa kanya sa pagsasama sa kanya, upang hindi siya umupo at umiyak mag-isa. Nang mapagod na siya sa paglalaro, plano ni Dee na bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naging napakaingay ng bulwagan. Isang napakagandang firework display ang naganap sa yete. Sa puntong ito, naalaala ni Tron na nakalimutan niyang kanselahin ang naunang inayos na seremonya ng proposal. Akala ng lahat na sila ang bida sa seremonya ng proposal. Labis itong ikinahiya ni Tron. Tila huli na para kanselahin. Hindi inaasahan, inalok ni Dee na tulungan siyang tapusin ang seremonya. Kaya, sa harap ng lahat, ang bagong magkasintahan na hindi pa nagkakakilala ng isang araw, ay sabay na nagbasa ng panunumpa at nagpalitan ng singsing. Sa ganoong paraan, natapos nila ang seremonya ng proposal. Nagpirmahan din sila ng sertipiko ng kasal sa ibang bansa. Sa puntong ito, nalaman lang nila ang pangalan ng isa't isa. Sa ilalim ng pagpapala ng lahat, sumayaw silang dalawa sa dance floor. Ngunit sa pagkalasing, pareho silang nakainom ng labis. Dahil dito, magkasama silang nagluto ng patatas buong magdamag. Inakala na pagkatapos nilang bumalik sa China, wala na silang anumang kontak sa isa't isa. Ngunit hindi inaasahan, nakalimutan nila ang kanilang mga pasaporte sa yate. Inabisuhan ng konsulado ang dalawa na kunin ang mga ito. Sa puntong ito, nalaman lang nila na ang sertipiko ng kasal na ibinigay sa yate ay may bisa na. Biglang nalaman ni Dee na buntis siya. Ngunit hindi siya masaya. Dahil isang beses pa lang sila nagkita ng ama ng bata. Ito ang unang beses na naranasan ni Dee ang ganito, kaya labis siyang nag-alala. Ngunit pagkatapos ay mabilis na dumating ang pagduduwal. Nagkataon na nakuna ng dalawang sikat na online personality na nagla-livestream ang pangyayari at lumapit para tanungin si Dee. Ngunit paano niya masasabi na naglilihi siya? Para dagdagan ang popularidad, iginiit ng babae na nalason siya sa pagkain dahil sa maruming pagkain ng restaurant. Galit na galit ang may-ari ng restaurant na gusto niyang sugurin at saktan ang tao. Agad na nagulo ang eksena. Natumba rin si Dee sa isang tabi at aksidenteng nahulog ang pregnancy test kit sa kanyang bag sa puntong ito. Nalutas ang hindi pagkakaunawaan. Muling sumigaw ang sikat na babae na buntis ang babaeng ito. Hindi inaasahan, pagkaraan lamang ng ilang oras, ang larawan ng kanyang morning sickness ay naging emoji at mabilis na kumalat online. Hindi napigilan ng lola ni Tron ang matawa nang makita ang emoji na ito. Nais niya na magkaroon din siya ng apo sa tuhod. Sa sandaling ito, nagpadala ng regalo sa kasal ang staff ng cruise ship sa mag-asawa.
labis itong ikinagulat ng lola ni Tron. Agad niyang tinawagan ang kanyang subordinate at nalaman na kakabili lang ng kanyang apo ng tiket ng eroplano papuntang Bahamas. Matapos maintindihan ang problema, naintindihan din niya ang sanhi at bunga. Dahil sa isang insidente pagkatapos ng pagkalasing, sa kalabuan ng isip, nagpirmahan sila ng sertipiko ng kasal sa yate. Ngunit naging legal silang mag-asawa sa Bahamas. Kung gusto nilang magdiborsyo, kailangan lang nilang pumunta sa Bahamas para mag-file ng diborsyo. Sumang-ayon din si Dee kay Tron na panatilihing lihim pagkatapos ng diborsyo. Hindi raw niya ito bibigyan ng anumang problema. Gusto ring pigilan ng lola ni Tron ang kanyang apo na magkamali muli. Nakita niya ang isang settlement form para sa mga empleyado ng pabrika ng Hua-Diao Island sa tumpok ng mga emergency na papeles. Pagdating pa lang nila sa airport, nakatanggap si Tron ng tawag mula sa kanyang kalihim. Nalaman niyang may problema sa kumpanya na kailangan niyang asikasuhin kaagad. Napilitan siyang umalis muna at ipinagpaliban ang pagdidiborsyo. Samantala, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Dee. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Inutusan siya nitong umuwi kaagad. Nang marinig ang tono ng kanyang ina, natakot si Dee at pinagpawisan ng malamig. Pagbalik ni Tron sa kumpanya, nalaman niyang humihingi ng severance ay ang Hua-Diao Island sa kumpanya. Humingi rin sila ng personal na paghingi ng tawad mula sa chairman ng kumpanya sa isla. Kung hindi, ay dedemanda nila ang kumpanya at labis na nagalit ang lola ni Tron. Sa puntong ito, nagpresenta si Tron na pumunta sa isla para asikasuhin ito. Habang tinitingnan ang papalayo na likod ng kanyang apo, ngumiti ang lola ng may tagumpay. Sa sandaling ito, nasa parehong barko rin si Dee. Pagdating sa destinasyon, tumingin si Tron sa pantalan. Sa pagmamadali, itinulak niya ang kanyang assistant. Ngunit bigla niyang nalaman na naroroon din si Dee. Sa kuryosidad, sinundan niya ito at hindi niya inaasahan na ang Hua-Diao Island ay ang bayang sinilangan ni Dee. Pagdating niya sa bahay, hawak ng kanyang ina ang feather duster at akmang hahampasin siya. Tinanong siya kung sino ang ama ng bata. Sa labas ng pinto at bumagsak sa lupa sa takot. Isa itong napakagandang cruise trip. Ngunit paggising niya kinaumagahan, nalaman niyang nakahiga siya kasama ng isang estranghero. Akala niya ay magpapaalam lang sila at maghihiwalay na ng landas. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nalaman ni Dee na buntis siya. Buntis ang kanyang dalagang anak. Dahil dito, labis na nahiya ang ina ni Dee. Hawak niya ang feather duster at akmang hahampasin si Dee. Buti na lang at dumating si Tron sa tamang panahon at sinabing siya ang ama ng bata. Hindi inaasahan ng ina ni Dee na kusa siyang pupunta sa kanilang bahay. Tinanong niya kung paano niya pananagutan ang ginawa niya. Ngunit naguguluhang sinabi ni Tron na hindi niya alam. Sige, pagkatapos mong gumawa ng masama, naglakas loob ka pang magsabi ng ganoon. Hinabol siya ng ina ni Dee na gustong bugbugin siya. Pagkatapos ng insidente, tinalian si Tron. Sa panahon ng pagtatanong, walang magawa si Tron kundi sabihin ang totoo. Pagkatapos, nahanap ng ina ni Dee ang kanyang telepono at binuksan gamit ang mukha. Hinanap niya ang numero ng telepono ng kanyang pamilya at tinawagan ito. Sino ang mag-aakala na nang marinig ng lola ni Tron ang magandang balita, agad siyang nangako na pananagutan ang lahat. Plano pa nga niyang magdaos ng kasal sa Hua-Diao Island. Ang kanyang masigasig na saloobin ay nagpagulo rin sa ina ni Dee. Dahil sa nangyari, ikinulong niya si Tron sa isang madilim na silid. Buti na lang at dinalhan siya ni Dee ng kaunting pagkain at dilatang prutas. Kasabay nito, humingi rin siya ng paumanhin kay Tron at umaasa na hindi niya sisisihin ang kanyang ina. Naniniwala si Dee na sinira niya ang lahat at pinigilan si Tron na makasama ang kanyang mahal. Sa sandaling ito, isang ipis ang gumapang at si Tron ay labis na natakot kaya tumalon siya. Nagpasya si Dee na manatili at maghintay hanggang makatulog si Tron bago umalis. Natakot si Tron na ginawin si Dee kaya kinumutan niya ito at siya naman ay nanginginig sa isang sulok. Ngunit iginiit pa rin niya na ito ay muscle tremor. Lubhang nalungkot si Anna sa pag-iisip na siya ay isang abala. Nakita niya itong nakatulog kaya kinumutan ni Anna si Tron at nag-iwan ng isang sulat bago umalis. Kinaumagahan, nagdala ng maraming regalo ang lola. Nagdala rin siya ng marriage certificate para sa dalawa mula sa barko. Ngunit sa oras na ito, si Tron ay nataranta at tumakbo, sinabing nagpalaglag ang babae. Pagkatapos, dinala rin ni Tia Anna ang ilang tao sa ospital. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Tron sa tamang oras. Dali-dali siyang pumasok at sinabi sa doktor na siya ang ama ng bata. Hindi na kami magpapaopera. Natuwa rin si Dee hanggang sa lumuha. Sina Lola at Tia Anna ay labis na natuwa nang makita ang bata na lumalaking malusog. Pagkatapos, nagparehistro silang dalawa sa isla at nagdaos ng isang simpleng piging. Ngunit hindi maging masaya si Tron. Pinaalalahanan siya ng lola na huwag kalimutan na siya ang nag-ayos ng kasal sa barko. Kailangan din niyang protektahan ang bata. Ngayon, ang hindi pagtawa ay kawalang galang. Lahat ay mausisa kung paano nagkakilala si Dee at ang groom. Sabay na nagpalakpakan ang lahat para halikan ang isa't isa, at si Tron ay patuloy na bumubulong sa kanyang sarili na ito ay isang panaginip lamang. Kapag nagising siya, walang nangyari.
Si Ana lang ang nasa puso niya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kanyang masamang kalooban, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang assistant. Ngunit inisip ng assistant na ang babaeng ito ay hindi simple. Sa isang araw lang, ang diborsyo ay naging kasal. Maaari pa nga siyang umasa sa bata upang lumipad sa tuktok ng puno at maging isang phoenix. Sa sobrang galit ni Tron ay pinalayas niya ito. Sa gabi ng kasal, tumakas ang groom mula sa pinangyarihan. Dahil lang sa isang hindi sinasadyang insidente, naging ama ang lalaki. Ngunit hindi niya magawang bitawan ang kanyang kasintahan. Para mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala, agad na inayos ni Tron ang abogado para ihanda ang petisyon sa diborsyo. Hindi niya inaasahan na pagkababa niya ng telepono, paglingon niya, nakita na niya ang kanyang biyenan na nakatayo sa likuran niya. Sa gabi ng kasal, imbes na gawin ang dapat, lumabas siya para magpalamig. Kung hindi sira ang utak niya, may problema ang katawan niya. Naiintindihan din ni Tia Ana na nagkamali si Tron dahil sa isang pagkakataon ng emosyon. Walang nararamdaman si Tron sa kanyang anak na babae. Ngunit sa mata ni Tia Ana, ang kanyang anak ay laging ang pinakamahusay. Kinaumagahan, ibinigay ni Tia Ana ang kanyang pinakamahalagang bagay kay Lola. Umaasa siya na ang kanyang anak na babae ay hindi mahihirapan sa kanyang pagpapakasal. Naunawaan din ni Lola ang puso ni Tia Ana. Nangako siyang ituturing si Dina parang tunay niyang apo. Kaya, ang buong pamilya ay bumalik sa mainland. Masayang ipinakilala ni Lola ang lahat sa bahay kay Di. Sinabi din niya sa kanyang anak na linisin ang master bedroom para sa dalawa. Nagdulot ito ng malaking sama ng loob kay David. Pakiramdam niya ay walang sinuman sa pamilyang ito ang tunay na nagmamalasakit sa kanilang mag-ina. Kahit na ikasal ang kanyang apo, walang nagpaalam sa kanila. Kaya, sinadya niyang ipagkamali si Di kay Ana. Sinabing tiyak na nagtanghal na siya sa maraming bansa. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang nakakatawang kwento. Biglang nahiya si Di. Agad ding sumulong si Tron para tulungan ang kanyang asawa na maghiganti. Pumasok si Di sa kwarto at nakita ang larawan ni Ana sa dingding. Pakiramdam niya ay isa siyang pangit na pato sa harap niya. Sinabi rin niya na ibabalik niya kay Ana si Tron sa hinaharap. Sa sandaling ito, lumitaw si Tron sa likod ni Di. Kumuha siya ng kasunduan sa diborsyo at sinabi sa kanya na pirmahan ito. Umaasa siya na maiintindihan niya na sa hinaharap, wala ng Ana sa pamilyang ito. Inaliw din siya ni Tron. Ang buhay sa hinaharap, bahay, kotse, at sustento ay ibibigay niya sa kanya. Nahulaan ni Di na nag-aalala ito sa kanya at ginamit lang ang bata bilang dahilan. Agad siyang nangako na hindi niya gagawin iyon. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Tron. Malamig lamang siyang sumang-ayon na bigyan siya ng 3 araw para pag-isipan iyon. Pagka-uwi, hindi na makapaghintay si Tron na tawagan ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay ikinasal din ang Cinderella sa isang mayamang pamilya. Ngunit sa gabi ng kasal, binigyan siya ng kanyang asawa ng isang form ng diborsyo. Tiningnan ni Di ang mga larawan ng kasintahan ng kanyang asawa sa silid ng kasal at inilarawan sa isip ang isang matamis na eksena ng isang pamilya ng 3. Samantala, siya, isang pangit na pato, ay hinding-hindi magiging isang puting sisig. Pagkatapos ng isang gabing maingat na pag-iisip, ibinigay ni Ana ang nilagdaang petisyon ng diborsyo kay Tron. Alam niyang ang pagsunod sa kanya ay tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian para sa bata. Sinabi ni Ana na hindi siya hihingi ng isang sentimo dahil hindi niya ibinebenta ang bata. Pagkatapos magsalita, inalis ni Ana ang singsing at ibinalik ito kay Tron. Nangako rin siyang hindi niya sasabihin ito kay Lola. Tiningnan ni Tron ang larawan ni Ana, at sa oras na ito, ang kanyang puso ay labis na naguguluhan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Lola sa kanyang apo na ihatid ang kanyang asawa sa trabaho. Ngunit si Ana ay nagpumilit pa ring bumaba sa gitna ng kalsada. Pagdating sa lobby ng kumpanya, nakita niya ang isang bagong empleyado na may dalang malalaking bag at maliliit na bag na may iba't ibang uri ng almusal. Kamukha niya ang dating siya. Pagdating niya sa kumpanya, agad siyang ipinatawag ng abogado sa opisina. Ipinabatid nito na simula ngayon ay magiging special assistant niya si Di. Kasabay nito, inayos din niya ang isang malaking opisina para kay Di. Nag-aalalang tanong ni Di kung ano ang kanyang trabaho. Kinuha ng abogado ang isang imbitasyon para sa isang art exhibition at inimbitahan si Di na dumalo. Pinayuhan din niya itong pumili ng formal na damit at magpaayos ng buhok. Siya raw ang magiging representasyon ng law firm. Lahat ng gastos ay ibabalik sa kanya pagbalik niya. Lubos na ikinagalak ito ni Di. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay sadyang inayos para lumaki ng malusog ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pag-uwi ni Di, hindi niya kinaya ang amoy ni Tron. Agad siyang tumalikod at tumakbo sa isang tabi. Nang akmang susundan siya ni Tron, nagkataong tumawag si Ana. Agad siyang nagmamadaling tumakbo sa isang tabi para sagutin ang tawag. Kinaumagahan, dumalo si Di sa eksibisyon. Ngunit ang amoy mula sa humidifier ay nagdulot sa kanya ng matinding pagduduwal. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Nagkataong nasa exhibition hall si David. Dinala niya si Di sa ospital. Matapos ang pagsusuri, walang nakitang abnormalidad.
Normal na morning sickness lang ito. Pinuri rin ng doktor ang pagiging maalalahanin ng asawa ni Dee. Dali-daling ipinaliwanag ni Dee na hindi kasama ang kanyang asawa. Ang katabi niya ay ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag sana niya sa kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahan na lalo lang siyang napagkamalan ng mga tao na masama. Upang maiwasan ang karagdagang hindi pagkakaunawaan, bumili si Evie ng maskara para isuot niya. Ngunit ang kanilang matalik na kilos ay nakita ni Anna. Dali-dali siyang kumuha ng litrato at naghandang pumunta sa ina para magsumbong. Pagdating niya sa bahay, nagsimula siyang magpalaki ng kwento. Si Dee ay hindi naging isang mabuting asawa at lihim na nakipagkita sa ibang lalaki. Ngunit kinuha agad ng lola ang report ng check-up na ipinagawa niya at sinabihan ang anak nito na ito ang nagpapahiya sa pamilya. Naglakas loob itong makipagtulungan sa isang substandard na pabrika. Kasalukuyan, ginamit na ni Key ang sample pack ng hi-fi. Iyan ang dahilan kung bakit nasusuka si Dee nang naamoy niya ito. Nagduda si Lola Juana kaya ipinadala niya ito para suriin. Gaya ng inaasahan, natuklasang nakakapinsala sa katawan ng tao ang formula sa loob. Maaari pa nga itong magdulot ng kanser. Agad siyang pinagalitan ni Lola Juana na wala siyang silbi at gumagawa lang ng gulo. Kasabay nito, agad niyang inalis ang kooperasyon kay Hi-Fi. Nang marinig ito ni Evie, nagalit siya at nakipagtalo sa kanyang ina. Dahil dito, biglang tumaas ang presyon ng dugo ni Lola Juana at nawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, umuwi si Dee. Kaya, ibinunto niya ang lahat ng kasalanan kay Dee. Nakita ni Lola Juana ang larawan ni Dee kasama ang isang lalaki kaya siya nagalit at nawalan ng malay. Ang bagong kasal ay naghiwalay ng kama sa pagtulog. Hinihayaan pa ng asawang lalaki ang kanyang asawa na matulog sa sofa. Sa galit, umalis ang asawang babae sa bahay. Kinabukasan, nawala sa focus si Key buong araw. Kaya naman, nakaisip ng plano ang kanyang assistant. Nalaman niya na si Dee ay nakatira sa inuupahang bahay ng isang kaibigan. Pagkatapos ay sinuhulan niya ang may-ari ng bahay para makalipat. Kasabay nito, ipinaalala niya sa matalik na kaibigan na sinabi ng may-ari ng bahay na 2 tao lang ang pwedeng tumira sa bahay na iyon. Nagalit ang matalik na kaibigan ngunit wala siyang magawa. Naglakbay ng walang direksyon si Dee sa kalye. Gusto siyang dalhin ng kanyang matalik na kaibigan sa hotel. Ngunit palihim na tumakas si Dee kaya wala siyang pera. Ikinagulat ito ng kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling ito, biglang dumating si Leo. Sinabi niya na maaari niya siyang dalhin sa kanyang bakanting bahay para manatili pansamantala. Dumating naman si Key sa tamang oras. Binalaan niya si Leo na huwag lumapit sa kanyang asawa. Siya ang magpapasya kung saan titira si Dee. Sa kabilang banda, hindi na matiis ng assistant si Hai na halos araw-araw ay natutulog sa kwarto kaya iminungkahi niyang umuwi na ito. Ngunit pinigilan siya ni Key. Dahil nag-aalala siya na baka magalit muli ang kanyang asawa at lumipat. Gusto niyang putulin ang lahat ng daanan para kay Dee. Ito ay simpleng paghukay ng sariling libingan. Biglang sumama ang pakiramdam ng assistant. Dahil sa kagustuhan ni Lola Juana na tapusin ang kontrata sa Hi-Fi. Sinira ni Ann ang reputasyon ng mag-asawang Key sa likod niya. Si Key ay nakaupo lang sa opisina at nagagalit sa mga tao. Si Dee ay naging sanhi pa ng pagkahimatay ni Lola Juana dahil sa pag-akit sa ibang lalaki. Ang mag-amang Tron ay nagdala ng mga tao para hanapin si Ann upang malaman ang sitwasyon. Nag-aalala sila na baka silang lahat ay matanggal sa trabaho. Sinabi ni Ann na wala na siyang kapangyarihan ngayon. Lahat ay nag-iisip na si Dee ang salarin. Pinupuna siya na dahil may asawa na, nakalimutan na niya ang kanyang sariling pamilya. Maging ang mga tao sa supermarket ay tumangging magbenta ng mga bagay kay Mama Tron. Hindi niya matiis ang gayong pang-aapi kaya tumakbo siya palabas upang makipagtalo sa kanila. Mabuti na lang at napigilan siya ng kanyang pamangkin sa tamang oras. Matapos ang trabaho sa kumpanya, pumunta si Key sa ospital upang bisitahin ang kanyang lola. Nandyan pa rin si Dee. Masayang sinabi ni Key sa kanyang lola. Ang bagong produkto na kanyang binuo sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay nakapasa sa pagsubok. Nasa merkado na ito ngayon. Maging ang pag-order ay kailangan pang maghintay ng ilang buwan bago makuha. Nang marinig ito, biglang lumapit si Dee at niyakap si Key. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang isang tao, kapag masaya o malungkot ay nangangailangan ng yakap. Walang malay ding niyakap ni Key si Dee. Sa sandaling ito, umiti si Lola Juana na nakahiga sa kama. Kinabukasan, pumunta ang may-ari ng Hi-Fi para hanapin si Key upang humingi ng kabayaran sa paglabag sa kontrata. Ipinakita pa niya ang video bilang ebidensya. Upang patunayan na ang kanyang kumpanya ang unang nagmungkahi na tapusin ang kontrata. Habang nalilito si Key, hindi niya inaasahan na biglang lumitaw si Lola Juana na nasa ospital. Nagdala pa siya ng ulat tungkol sa substandard na produkto ng Hi-Fi Company. Sinabi rin niya na ang karagdagang kondisyon na idinagdag niya ay kung mapanganib ang kaligtasan ni Dee at ng kanyang anak, may karapatan silang unilateral na tapusin ang kontrata anumang oras. At ito ang bagay na hindi nila napansin. Pinarusahan ni Lola Juana ang kanyang apo dahil sa kanyang pagkakamali at kasabay nito ay nagpasya siyang italaga si Dee bilang assistant president.
Lahat ng kontrata at desisyon ng kumpanya sa labas ay dapat aprubahan ni Dee. Hating gabi, biglang dumating si Lola Juana sa kwarto ng mag-asawa para suriin. Natatakot si Key na matuklasan ni Lola Juana na palihim silang naghihiwalay ng kama sa pagtulog. Kaya nagmamadali siyang binuhat ang kanyang natutulog na asawa at inilagay sa malaking kama. Tiningnan ni Lola Juana ang kanyang apo na hinihingal at bigla niyang naintindihan ang lahat. Dumating lang siya para bigyan ng payo ang kanyang apo na kapag pumapasok sa trabaho ay dapat dalhin ang kanyang asawa para kumain ng masustansyang pagkain at huwag na huwag mag-o-order ng take-out food. Nang umalis si Lola Juana, gusto ni Dee na bumalik sa kanyang maliit na sofa. Ngunit hinila siya ni Key at itinulak siya sa kama. Sinabi niya sa kanya na matulog dito simula ngayon at siya ay matutulog sa sofa. Ang biglaang ito ay nagpatibok ng kanyang puso. Malubhang nasugatan ang binti ni Ana dahil sa sobrang tagal na pag-ensayo. Bigla siyang nalungkot at na-miss ang kanyang nobyo. Umaasa siya na bibisitahin siya ni Key. Narinig ni Dee na nag-book ng flight si Key papuntang Paris. Nalulungkot pa rin siya sa loob. Hindi sinasadya niyang nabasag ang florera sa mesa. Nagmamadaling ibinaba ni Key ang telepono at nilinis iyon. Kasabay nito ay sinabi rin niya kay Dee na huwag humingi ng tawad. Isa lang iyon na florera, ngunit sino ang mag-aakala na hihilingin niya sa kanya na tulungan siyang kausapin si Lola Juana para payagan siyang pumunta sa Paris. Nang marinig ni Hay na pinayagan ni Dee ang kanyang asawa na makipagkita sa ibang babae, agad niya itong tinawag na tanga. Ngunit naisip ni Dee na siya ang third party na pumasok sa pagitan nila. Kung hindi, sina Ana at Key ay isang masayang mag-asawa na sana. Kinabukasan, dinala ni Dee ang mga papeles upang papirmahan kay Lola Juana. Nang makita niya ang Paris Project Survey Team, labis siyang nagulat. Patuloy na kinumbinsi ni Dee si Lola Juana na lumawak sa European market. Nagreklamo si Lola Juana na masyadong tanga si Dee. At inamin din ni Dee na naging tanga siya dahil sa kanyang pagbubuntis. Kung nagkakilala sila ng mas maaga ng kalahating taon, siguro mas matalino siya. Ito rin ay matagumpay na nagpatawa kay Lola Juana. Nalaman ni Key na pumayag si Lola Juana na pumunta siya sa Paris. Tuwang-tuwa niyang binuhat si Dee at pinaikot. Nagsimula silang maglaro. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganoong kalapit na interaksyon. Dahil dito, agad na mula ang mukha ni Dee. Nang araw na iyon, inimbitahan ni Lola Juana ang mga bisita sa bahay para kumain. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa ibang lalaki, labis na nabalisa si Key. Hindi rin nakalimutan ni Lola Juana na magdagdag ng langis sa apoy. Pinayuhan niya si Leo na dahan-dahang kausapin si Dee tungkol sa European market. Dahil dito, mas lalong hindi komportable si Key. Tuwang-tuwa si Lola Juana nang makita niya ang kanyang apo na gustong lamunin si Leo ng buhay. Pagkatapos ng hapunan, sinabi niya kay Key na lumabas ng panatag. Dahil si Leo ay pamilyar sa Europa, kaya niya kayang turuan si Dee. Agad na sumagot si Key na mas magaling siya kay Leo. Hindi naman itinanggi iyon ni Lola Juana. Ngunit pinaalalahanan lang niya si Key na malapit na siyang magbiyahe sa ibang bansa, kaya sa ngayon ay kay Leo lang siya makakaasa. Dahil dito, napanganga si Key. Kinaumagahan, paggising ni Key, nalaman niyang wala na si Dee. Nagmadali siyang bumaba para tanungin si Lola Juana. Ngayon lang nalaman na sina Dee at Leo ay sabay na pumasok sa trabaho. Nalaman ni Key na hindi siya pinaghandaan ng tanghalian ng kanyang asawa ngayon. Pagdating sa opisina, sadya siyang pumunta kay Dee para makipag-usap ng walang patutunguhan. Nang makita niya na nag-ayos si Dee ng kurso para sa mga buntis na ina sa susunod na linggo, agad niyang sinabi sa kanya na hintayin siya bumalik at sabay silang pumunta. Ngunit sinabi ni Dee na kaya niyang alagaan ang sarili niya at ang kanyang anak. Nalaman ni Key ngayon na marahil ay nakita ni Lola Juana na pumunta siya sa Europa para kay Ana. Kaya naman sinadya niyang ilagay si Leo sa tabi ni Dee para pagselosin siya. Kaya tinalikuran niya ang biyahe sa Paris. Pinayuhan siya ng assistant na maging mas bukas ang isip. Kung talagang magsasama sina Dee at ibang tao, maaari na siyang legal na magpakasal kay Ana. Bigla niyang naramdaman na ito ay may katuturan. Nagmamadaling tumakbo si Key sa airport at ipinaalam kay Ana na magkikita sila agad. Si Ana naman ay may plano ring magpahinga ng isang araw upang makasama ang kanyang nobyo. Bago sumakay sa eroplano, sinabihan ni Key ang kanyang assistant na kanselahin ang susunod na pulong. Ngunit nalaman niya na nawalan lang ng malay si Dee at dinala sa ospital. Dahil may manugang na babae at apo si Lola Juana, bumaba ang kanyang posisyon sa bahay. Pagdating pa lang ni Key sa hapagkainan, dinala na ni Lola Juana ang buong pamilya sa ibang bahagi para kumain. Siya na lang ang natira sa hapagkainan. Tinanong ni Key si Lola Juana kung ano ang kakainin niya. Napakalaking mangkok ng sabaw, dahan-dahan mo itong inumin. Iyon pala, ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang buntis na asawa at balak pumunta sa ibang bansa upang bisitahin ang kanyang kasintahan. Bigla niyang nalaman na nawalan ng malay si Dee at dinala sa ospital. Sa puntong ito, wala siyang magawa kundi bumalik. Naramdaman ni Key na nagkasala siya kay Ana. Kaya nagsimula siyang lumayo kay Dee. Ganap na nawala sa focus si Dee habang gumagawa ng pottery, kasama si Lola Juana.
Pinayuhan siya ni Lola Juana na huwag magmadali. Nagbigay din siya ng ilang payo sa kanyang manugang na babae. Mula nang bumalik, si Ki ay laging balisa. Hindi niya alam kung bakit tinalikuran niya ang kanyang plano na pumunta sa Paris. Hindi rin niya alam kung bakit niya tinanggihan ang pakikipag-ugnayan ni Di sa ibang lalaki. Matapos ang ilang pagsusuri, ipinapalagay ng assistant na gusto niya si Ana. Ngunit hindi niya magawang bitawan si Di. Kaya pareho silang gustong tumakas sa magkabilang panig. Tila nabunyag na si Ki. Sobra siyang nagalit kaya sinipa niya ito palabas. Ganoon na lang, itinuring nila ang isa't isa na parang invisible. Nakita ni Hai si Ki. Galit na sinisi niya ito dahil hindi nito pinansin ang damdamin ng kanyang asawa at naksama pa rin ang kanyang kasintahan. Kahit na walang pagmamahal sa kanyang asawa, siya pa rin ang nanganak sa kanyang anak. Nang marinig ito, agad na natauhan si Ki. Tila nakahanap siya ng dahilan upang kumbinsihin ang sarili. Ang nararamdaman niya kay Di ay hindi pag-ibig kundi pagmamahal sa pamilya. Ngayon ay obligasyon niyang alagaan si Di. Pagkatapos ng isang taon, matatapos na ito. Matapos maunawaan, biglang luminaw ang isip ni Ki. Si Di naman ay madalas na gumagawa ng pottery upang mailabas ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, nakagawa rin siya ng isang mahusay na gawa. Labis itong nagpasaya sa buong pamilya. Maging si Chad Faith na palaging walang pakialam ay nagsimula ng purihin siya. Plano rin ni Di na gumawa ng tasa para sa bawat isa. Sinabi ni Lola Juana kay Di na kung libre siya, maaari siyang umuwi upang bisitahin ang kanyang ina. Sa ganoong paraan ay maaari niyang ayusin ang kanyang sariling kalooban. Kinagabihan, umuwi si Ki at may gustong sabihin. Ngunit niyakap ni Di ang unan at gustong magpahinga sa kwarto ni Lola Juana. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay plano ni Lola Juana. Kaya naman, sinubukan na lang ni Ki na aliwin ang sarili niya. Akala niya ay malamig lang sa kanya si Di dahil buntis ito. Kaya naman, sinikap niyang makipagkasundo at dinala si Di sa mall. Alam na alam niya kung ano ang pwede at hindi pwedeng kainin. Nalaman niya na espesyal siyang kumonsulta sa mga empleyadong nanganak na sa kumpanya. Pagkatapos ng isang araw na pamimili, nagasgasan ang paa ni Di. Naawa si Ki sa kanya kaya binuhat niya si Di. Pumili siya ng isang pares ng sapatos na pang sports at isinuot ito sa kanya. Habang naglalambingan silang dalawa, nakasalubong nila ang matalik na kaibigan ni Ana. Nautal si Ki at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Sa sandaling ito, dali-daling ipinaliwanag ni Di na siya ang kanyang assistant. Sinusuri niya ang merkado kasama ang kanyang boss. Matapos sabihin iyon, kinuha niya ang lahat ng kanyang gamit at umalis upang maiwasan ang hinala. Sa oras na ito, malungkot na malungkot si Di. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas si Ki upang hanapin siya. Ngunit matagal nang nawala si Di. Tinanong ng assistant Sinch tungkol sa kinaroroonan ni Di. Ngunit iginiit ni Nge na kahit anong mangyari ay hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kaibigan. Direktang nakipag-ugnayan si Ki gamit ang 2 taong pagpapalawig ng kontrata ng kumpanya. Agad na sinabi ni Inch na bumalik na si Di sa Flowerbird Island. Pinintasan siya ng assistant na isang peking kaibigan. Ngunit ipinaliwanag ni Nge na nag-aalala lang siya na hindi ligtas si Di na mag-isa sa dilim. Sinasabing ang kasal ay ang ikalawang kapanganakan ng isang babae. Ngunit sino ba ang hindi gustong makahanap ng isang mabuting pamilya? Ang bagong manugang na babae, na nakaranas ng maraming paghihirap sa kanyang bahay ng asawa, ay nag-iisang umuwi upang bisitahin ang kanyang ina. Sa panahong ito, si Mama Tron ay naglakbay na ng libu-libong milya upang bisitahin ang kanyang anak na babae sa malaking lungsod. Hindi sinasadyang nagkasalubong silang dalawa. Kusa namang dinala ni Tiffy si Mama Tron upang tingnan ang silid ng bagong kasal ng kanyang anak na babae. Kasabay nito, sinabi niya na gustong-gusto ng buong pamilya nila si Di. Lahat ay mabait sa kanya. Natuwa rin si Mama Tron nang marinig ito. Nang makakita siya ng isang magandang larawan sa dingding, naisip niya na ito ay isang celebrity. Ngunit hindi sinasadyang sinabi ni Elvis na ito ang dating kasintahan ni Ki. Biglang nalungkot si Mama Tron. Naramdaman niya na masyadong mapagbigay ang kanyang anak na babae. Ang litrato ng dating kasintahan ng kanyang asawa ay nakasabit sa silid ng kasal at nakatulog pa rin siya. Ngunit sa malawak na aparador ay walang ni isang damit ng kanyang anak na babae. Mas nakakagalit pa na nalaman niya ang kanilang kasunduan sa diborsyo. Naramdaman ni Mama Tron na labis na nasaktan ang kanyang anak na babae. Sa galit, iginuhit niya ang mukha ng babae sa larawan. Sa puntong ito, kalmado na siya. Pagkatapos ay inalis niya ang larawan at inihagis ito sa sahig. Ang malakas na ingay ay nakapagtakot din kay David. Nagmamadali siyang tumakbo upang suriin. Sa puntong ito, nagsinungaling si Mama Tron na kusa raw nahulog ang larawan. Kasabay nito, sinabi niya na kumukulo pa rin ang sabaw sa kusina. Umiyak si Mama Tron sa kama. Nireview niya ang kasaysayan ng chat sa kanyang anak na babae. Lahat ay magandang balita at walang masamang balita. Lalo itong nagpasakit sa puso ni Mama Tron. Hindi niya napigilang umiyak ng malakas. Sa oras na ito, si Ki ay nasa pulong sa kumpanya. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hindi nagtagal, dumating si Ki sa Flowerbird Island upang hanapin ang kanyang asawa.
Sinisi niya si Di sa hindi pagtrato sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Hindi bababasa kapag masama ang pakiramdam niya. Bilang asawa, dapat siya ang unang makaalam. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang asawa ang mensahe mula sa kanyang biyenan. Pagkatapos basahin ang mensahe, hawak ni Di ang telepono sa kanyang kamay habang patuloy na bumubuhos ang luha. Agad na niyakap ni Ki si Di at tahimik na nanatili sa tabi niya. Sa ganoong paraan, magkasama sina Di at Ki sa pag-aalaga sa anak ng kanilang pinsan. Nagluluto si Di habang karga naman ni Ki ang sanggol. Lumapit pa nga siya para ayusin ang buhok ni Di. Mukha silang isang matamis at mainit na pamilya na may 3 miyembro. Hindi ba ito ang pangarap na buhay may asawa ng maraming tao? Pagkatapos magluto, inalagaan ulit ni Di ang sanggol. Si Ki naman ang kusa na nagpakain sa kanya. Pinapaalalahanan din niya si Di na huwag lang intindihin ang anak ng iba at kalimutan na mayroon din siyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sabik na naghihintay si Di sa pagsilang ng sanggol. Ngunit kasabay nito, natatakot din siya sa pagdating ng araw na iyon. Tinanong niya si Ki kung kailan sila magfa-file ng diborsyo. Pagkatapos ba manganak o pagbalik ni Ana? Sa sandaling ito, sobrang kinabahan si Ki na hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit ipinangako niya kay Di, basta't kailangan ni Di ang kanyang balikat, maaari siyang sumandal anumang oras. Umagang-umaga, paggising ni Ki, tiningnan niya si Di sa kanyang mga bisig, at hindi niya namalayan nang umiti siya. Para mas komportable ang pagtulog, nagpalit ng posisyon si Di at humarap kay Ki. Pagkatapos ay patuloy siyang natulog ng mahimbing. Tinitigan niya ito ng matagal, at sa huli ay hindi niya napigilang halikan ito. Gusto na sanang matulog ni Di sa kanyang kama, ngunit hinila siya ni Ki at niyakap. Mahal na mahal pa niya itong hinalikan sa noo. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama silang dalawa sa iisang kumot. Nangyari na pagdating nila sa bahay kinaumagahan, napansin nilang napalitan na ang larawan ni Ana sa dingding ng larawan ng isang sanggol. Akala ni Devin ay magagalit si Ki, kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag na si Mama Tron ang nagpalit nito. Nagkaroon pa nga ng kabaitan si Di na ibalik ang larawan. Naalala ang mensahe mula sa kanyang biyenan, alam din ni Ki ang hirap na nararamdaman ni Di. Pagkatapos ay sinabi niyang napakabuti nito. Hindi inaasahan ni David na hindi magagalit si Ki. Nagpasalamat din si Di kay Devin, dahil sa tuwing nakikita niya ang larawan na iyon, nararamdaman niya na para siyang magnanakaw na nagnakaw ng nobyo ng iba. Pagkatapos ay tinawagan ni Di si Mama Tron. Pinaalalahanan niya ang kanyang anak na babae na kung nakakaramdam siya ng paghihirap, sabihin lamang sa kanya. Ipapaalam niya sa lahat na ang kanyang anak na babae ay hindi madaling apihin. Labis na naantig si Di. Kinabukasan, umuwi din si Lola Juana mula sa ibang bansa. Sina Di at Leo ay sabay na gumawa ng pottery. Nagselos si Ki nang makita niyang muling lumitaw si Leo sa kanyang bahay. Sinabihan ni Lola Juana ang kanyang apo na dalhin ang kanyang asawa sa auction. Ngunit naisip ni Di na hindi angkop para sa kanila na magpakita sa publiko, kaya sinabihan niya si Ki na mag-isa na lang pumunta. Ngunit iginiit pa rin ni Ki na dalhin siya doon. Sinabihan ni Lola Juana si Di na dalhin ang kanyang unang obra sa auction. Kasabay nito, sinabihan niya siyang magtiwala sa sarili. Sa auction, pinuri ni Ryan ang likha ni Di at handang magbayad ng 100,000 yuan para bilhin ito. Ngunit si Leo, hindi rin nagpatalo, ay galit na nagtaas ng presyo laban kay Ryan. Sa huli, ang likha ni Di ay nabili sa halagang 1,000,000 yuan. Sa pananaw ni Leo, ito ay isang walang katumbas na kayamanan. Kinaumagahan, si Lola May at Di ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Pinapaalalahanan siya ni Lola May na ang sinseridad ni Leo ay kitang-kita sa mga nangyari ngayon. Ngunit pakiramdam pa rin ni Di na inagaw niya ang gamit ni Ana. Sinabi ni Lola May sa kanya na hindi angkop si Ana. Naniniwala siya na tama ang kanyang paghusga. Nang araw na iyon, si Leo at Di ay pumunta para sa pagsasanay sa pagbubuntis. Alam din niya na iisa ang kanilang kaarawan. Sinabi rin niya na mula ngayon, sa bawat kaarawan niya ay makakasama niya ito. Ngunit sinabi rin ni Ana kay Leo na ngayon, araw-araw ay mag-i-extra siya para makabalik upang ipagdiwang ang kaarawan niya kasama siya. Nag-alinlangan si Leo ng matagal, ngunit sa huli ay nagpa siya pa ring ipagdiwang ang kaarawan niya kasama si Ana. Sa pagkakita sa malungkot na mukha ni Di, dinala siya ni Ryan sa restaurant kung saan taon-taon ipinagdiriwang ni Leo at Ana ang kanilang kaarawan. Sa pagtingin sa dingding na may mga bakas ng kanilang kaligayahan, sinabi ni Di sa waiter na ipasa ang kanyang regalo kay Leo. Nakaupo siyang mag-isa at gusto niyang makita ang masayang mukha ng kanyang asawa kapag natanggap ang regalo. Ngunit naisip ni Leo na iyon ay regalo ni Ana para sa kanya. Sa pagkakita sa nakangiting mukha ng kanyang asawa, ngumiti rin si Di ng masaya. Matagal lang nag-anunsyo ang host sa entablado, ngunit hindi pa rin lumalabas si Ana. Alam ni Leo na nabitin na naman siya, at nakaupo si Di sa isang tabi at nakita ang pagkadismaya ng kanyang asawa. Hindi niya kayang hayaang mag-isa si Leo sa kanyang kaarawan, kaya isinuot niya ang teddy bear suit at umakyat sa entablado. Ang kanyang masiglang sayaw sa wakas ay nagpangiti kay Leo.
Sa pagtatapos ng palabas, pumunta rin si Leo sa dressing room upang magpasalamat. Ngunit hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang asawa na labis na nagmamahal sa kanya. Sa pagtikim ng isang kagat ng pagkain na iniutos ni Ai, natikman niya ang lasa ng kanyang ina. Hinanap ni Di ang address at nakita ang kanyang ina na abala doon. Alam niya na ang kanyang ina ay pumunta sa Shanghai dahil sa kanya. Lumabas na si Joanna ay naglakbay ng libu-libong milya upang makita ang kanyang anak, ngunit nalaman na hindi maayos ang buhay nito. Kaya, nagpasya siyang manatili sa tabi ng kanyang anak at maging suporta para sa kanya. Samantala, natuklasan din ni Leo na ang kanyang puso ay nakatuon kay Di. Selos niyang binalaan si Ryan na lumayo sa kanyang asawa. Ngunit sinabi ng kabilang panig na wala siyang karapatan doon. Ipinangako ni Di ang kanyang dot upang bigyan siya ng regalo, pero sumama pa siya sa ibang babae para magdiwang ng kaarawan. Hindi karapat-dapat ang ganoong tao sa pagmamahal ni Di. Tinanong ni Leo kung nasaan ang dote ni Di. Ngunit malinaw na ayaw ni Ryan na matubos niya ang gamit. Upang makabawi sa pagkawala ng kaarawan ng kanyang asawa, dinala ni Leo si Di sa amusement park. Kasabay nito, tinulungan din niya itong tubusin ang kanyang dote. Hinanap niya ang lahat ng pawn shop sa loob ng 10 milya at natagpuan ito. Naramdaman din ni Di ang init sa kanyang puso. Pinaglaruan nilang dalawa ang lahat ng laro sa amusement park. Sinabi ni Leo na dadalhin din niya ang kanilang anak dito sa hinaharap. Labis itong ikinatuwa ni Di. Sa sandaling iyon, biglang tumawag ang pinsan ni Di at sinabing nawalan ng malay ang kanyang ina. Dali-dali silang tumakbo doon. Nagising din si Anna sa ospital. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan. Nakita niya si Leo na namimili kasama ang ibang babae. Bagaman ipinaliwanag ng babae na isa lang siyang assistant. Ngunit ang kanyang intuwisyon ay nagsasabi sa kanya na hindi simple ang bagay na ito. Pinayuhan niya si Anna na bantayan ang kanyang kasintahan. Si Anna, pagkatapos umakyat sa entablado, ay nasa isang hindi matatag na estado kaya siya nawalan ng malay. Hanggang sa magising siya, nalaman niyang pinalampas niya ang kaarawan ng kanyang kasintahan. Kaagad na tinawagan ni Anna si Leo, ngunit diretsong pinatay niya ang tawag. Sa pagkakataong ito, lalong naramdaman ni Anna ang pagkabalisa. Dinalaw ni Leo at Di si Joanna. Sinadya ni Joanna na papuntahin ang kanyang anak para bumili ng pagkain at pinaiwan si Leo. Pagkatapos ay inihagis niya ang unan sa kanya. Pinagalitan niya ito na hindi pa sapat na inilagay niya ang litrato ng kanyang ex-girlfriend sa silid ng kasal. Nagsign pa nga siya ng divorce agreement ng maaga. Ginagamit ba niya ang aking anak para magkaanak? Nanginginig si Leo sa takot sa eksenang ito. Mabuti na lang at maagang bumalik si Di dahil sa pag-aalala. Sa pagdating sa bakuran, sinabi ni Di sa kanya na mananatili siya rito sa loob ng ilang araw upang alagaan ang kanyang ina. Kusa ring nag-alok si Leo na manatili kasama niya. Sabi rin niya na ang divorce agreement ang pinakamasamang bagay na nagawa niya. Gusto niyang tuparin ang hiling ni Di. Pagkapanganak ng bata, mamumuhay ng masaya ang kanilang 3 pamilya. Narinig ni Joanna ito at gumaan ang pakiramdam. Pagdating ng gabi, niyakap ni Leo si Di habang natutulog. Naramdaman niya na ang kaarawan ngayong taon ay mas makabuluhan kaysa kailanman. Maaga sa umaga, nagising ang mag-asawa at nakita si Joanna na bumalik na may pagkain. Nag-aalala si Di sa kalusugan ng kanyang ina. Umaasa siyang isasara nito ang tindahan sa isang araw. Ngunit naisip niya na bagong dating lang siya dito, kaya hindi niya ito maisara. Kaya, kaagad na nag-alok si Leo ng tulong. Sadyang sinabi ni Joanna sa kanya na mahirap gumawa ng noodles. Ngunit inakala ni Leo na mas madali iyon kaysa sa pamamahala ng isang kumpanya. Ngunit nang talagang sinimulan niyang gawin iyon, tinalikuran niya ang ideyang iyon. Sa sandaling ito, umasa si Di na magkaroon sila ng ganoong simpleng buhay. Ngunit ang masasayang araw na iyon ay biglang natapos nang bumalik si Anna sa China. Ang bagong kasal na asawa ay dumating sa kumpanya upang maghatid ng tanghalian ng pag-ibig. Ngunit bigla niyang nakita ang dating kasintahan ng kanyang asawa na tumalon sa mga bisig nito. Kahit na naisip na ni Di ang eksenang ito nang hindi mabilang. Ngunit nang makita niya ito ng personal, hindi pa rin niya ito matiis. Kaya, umikot siya at tahimik na umalis. Nais na sanang humabol ni Leo. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Anna at ayaw bumitaw. Kusa rin siyang nag-alok na magpakasal kay Leo, ngunit tinanggihan siya nito. Ipinagtapat ni Leo kay Anna na kasal na siya. Bukod pa rito, mayroon silang anak. Pagkatapos kumalma, sinabi ni Anna na labis siyang naging pabaya sa kanya sa mga nakaraang taon. Hanggat hiwalayan ni Leo ang babaeng iyon, maaari niyang talikuran ang lahat. Maaari pa nga niyang ituring na sarili niyang anak ang anak ng babaeng iyon. Diretsong tinanggihan ni Leo ang walang kabuluhang ideya nito. Nagmakaawa si Anna na manatili siya. Ngunit walang awang itinapon siya ni Leo. Pagkatapos umalis, naramdaman niya ang labis na pagkakasala. Naramdaman niya na para siyang isang bastardo. Ano man ang kanyang piliin, masasaktan niya ang babaeng labis na nagmamahal sa kanya. Bumili naman si Ryan kay Di ng isang peres ng pottery. Maingat niyang pinagmasdan ang perpektong gawain ito.
Bigla niyang nakita na mailamat ang gitnang bahagi. Ang eksenang iyon ang nagpaiyak kay Dee. Medyo naguluhan si Ryan nang makita ito. Agad siyang humingi ng tawad sa kanya at nangakong aayusin ito. Naniniwala naman si Dee na ang mangyayari ay mangyayari. Kinagabihan, naglalakad si Anna nang mag-isa sa kalye na parang nananaginip. Bakit ko nawala ang pag-ibig habang hinahabol ang aking mga pangarap? Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Leo. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang masayang eksena nilang dalawa. Pumikit si Anna at sa huli ay nawala ng malay sa kalye dahil hindi na niya matiis ang matinding sakit na ito. Sinabi ni Leo sa kanyang asawa na inamin na niya ang lahat kay Anna. Gumaan ang pakiramdam niya. Sa pagkakita sa namamaga ng mga mata ni Dee, labis siyang nasaktan. Sinabi ni Dee sa kanyang asawa na natatakot siyang magising. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Agad siyang niyakap ni Leo at nanumpa na mula ngayon ay hinding-hindi na niya ito paiyakin. Isang tawag sa telepono sa hating gabi ang sumira sa kanilang matamis na panaginip. Ipinagbigay alam ng nurse na nawala ng malay si Anna. Nasa ospital na siya ngayon. Kinakailangan na agad makipag-ugnayan sa mga kamag-anak upang asikasuhin ang mga naugnay na pamamaraan. Natatakot si Leo na labis na mag-iisip si Dee. Sinabi niya kay Dee na walang kamag-anak si Anna dito. Hindi siya maaaring hindi pumunta. Pinilit ni Dee ang kanyang asawa na mabilis na pumunta sa ospital. Ngunit nanatili siyang gising buong gabi. Hindi niya inaasahan na pagkatapos magising ni Anna ay magkakaroon siya ng selective amnesia. Ang kanyang kasalukuyang alaala ay huminto sa cruise ship. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa paghihiwalay. Sinabi ng doktor kay Leo na hindi na kayang tiisin ng pasyente ang anumang karagdagang trauma. Kung maayos ang pangangalaga, maaaring bumalik ang alaala sa maikling panahon. Labis itong nagpapahirap kay Leo. Hindi niya alam kung paano ito harapin. Kaya sinabi niya kay Dee na si Anna ay ulila mula pa noong bata pa. Bagaman labis na nalungkot si Dee, sinabi pa rin niya sa kanyang asawa na alagaan si Anna. Naisip ni Dee na naging ganito si Anna dahil sa kanila. Labis din itong ikinatuwa ni Leo. Pagkatapos, dinala niya ang tanghalian at damit kay Anna. Labis na natuwa si Anna. Sa pagkakita sa kanyang nagniningning ng ngiti, medyo naantig din si Leo. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Anna na dalawin si Lola May. Sa pagkakataong iyon ay pag-usapan na rin ang kanilang kasal. Hindi alam ni Leo kung paano ipapaliwanag. Kaya nagdahilan siyang may gagawin at umalis. Nakita ng kanyang assistant ang naghihirap na anyo ng kanyang amo at lihim siyang tinukso. Isang babaeng may malaking tiyan ang pumunta sa bahay ng kanyang karibal upang maging yaya. Araw-araw, nakikita niya ang kanyang asawa at ang kanyang ex-girlfriend na nagpapakita ng pagmamahal sa harap niya. Hindi mo maiwasang hangaan ang kabaitan ng kanyang puso. Umakyat pa si Dee sa upuan upang masipag na maglinis. Natakot si Leo at dali-daling niyakap siya pababa. Pinagalitan niya si Dee na buntis na umakyat pa rin. Nagkataong narinig iyon ni Anna. Nakita ni Anna na buntis si Dee ngunit dumating pa rin upang magluto at maglinis kaya bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Kusa siyang nag-alok kay Dee na manatili para sa hapunan. Naghintay si Leo sa kanyang asawa sa ibaba. Ngunit matagal na siyang naghihintay ngunit hindi pa rin siya bumababa. Kaya nagpadala siya sa kanya ng mensahe na sinasabing naghihintay siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Dee sa kanyang asawa na umuwi muna. Ibinahagi ni Anna ang kanyang kwento ng pag-ibig sa kanya bilang isang kaibigan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaibigan silang dalawa sa isang bar. Araw-araw, tinatrato siya ng kanyang kasintahan na parang bata. Kung maghihiwalay sila balang araw, hindi niya alam kung paano na siya mabubuhay. Bago umalis, nagpasalamat si Anna sa kanyang pagsasama. Dahil pakiramdam niya ay napakawalang laman niya kapag nag-iisa. Medyo natakot pa nga siya. Ibinigay din ni Dee ang kanyang lucky charm kay Anna. Umaasa si Dee na magbibigay ito ng swerte kay Anna. Naghintay si Leo sa ibaba ng ilang oras. Sa wakas, nakita niya ang kanyang asawa na bumaba. Gusto niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang babae, ngunit hindi sinabi ni Dee ang lahat. Naramdaman niya na mayroong ilang bagay na hindi masabi. Ayaw ni Leo na alagaan ng kanyang asawa si Anna. Masyado itong mahirap. Ngunit naisip ni Dee na magluto lang naman iyon. Umaasa rin siyang mababayaran ang utang sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nanaginip si Anna. Napanaginipan niyang sinasabi ng kanyang kasintahan ang paghihiwalay nila. Biglang nagising si Anna at napagtanto na parang nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang alaala. Para salubungin ang pagdating ng sanggol, maingat na inayos ni Dee ang silid ng sanggol. Si Ai Divine ay abala rin sa pagtulong sa kanya sa paglipat ng mga gamit. Nagreklamo rin siya na hindi inaalagaan ni Leo ang mga buntis. Maging si Lola May ay hindi na rin makatiis. Biglang natuklasan ni Ai Divine ang recording ni Leo. Hindi niya inaasahan na ang kanyang apo na laging may malamig na mukha ay kayang kumanta ng lulabi para sa bata. Tanghali na, dumating ulit si Anna para kumain ng tanghalian kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit nagsinungaling si Leo na may meeting siya.
Ngunit malinaw na nakita ni Ana na sumakay siya sa kotse at umalis. Kaya, tahimik siyang sumunod sa likod. Pagdating sa ospital, nakita niya ang kanyang kasintahan na sinamahan si Dee sa yoga class. Parang naintindihan na ni Ana ang lahat. Biglang bumalik ang bawat eksena sa kanyang isipan. Lahat ng alaala ay sabay-sabay na bumalik at inakala ni Leo na malapit nang gumaling si Ana. Plano niyang dalhin ang kanyang asawa sa isang paglalakbay sa mga darating na araw. Gayon din ang labis na inaasahan ni Dee. Naligaw si Ana pa uwi. Sumumpa siya na hindi niya hahayaang magtagumpay si Dee. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng sa kanya. Kinabukasan, nang dumating si Dee para magluto ng hapunan, diretsong sinabi ni Ana na bumalik na ang kanyang alaala. Inakala niya na hindi mahal ni Leo si Dee, kundi ang sanggol lang sa sinapupunan nito. Tiniyak ni Ana na siya ang makakasama ni Leo sa hinaharap. Siya rin ang magpapalaki sa bata. Para sa bata, hindi naduwag si Dee. Nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang kinabukasan at ng kanyang anak. Ngunit desidido si Ana na patunayan kay Dee kung sino talaga ang mahal ni Leo. Pagkatapos ay inimbitahan ni Ana si Leo na magkita sa dating lugar sa gabing iyon. Kasabay nito, sinabihan din niya si Dee na saksihan kung sino talaga ang mahal ni Leo. Ikinuwento ni Dee ito kay Ryan. Sa pagkakita sa kanyang kalungkutan, alam ni Ryan na wala si Dee tiwala sa sarili. Kaya, kusang loob siyang sumama sa kanya at nakita rin ni Dee ang matalik na pag-ugali ng dalawa. Ang babaeng ito ay labis na nagsumikap upang mag-ensayo ng isang magandang dula. Binigyan niya ang kanyang ex-boyfriend ng isang lucky kiss. Masakit ang naramdaman ni Dee nang makita niya ang eksenang ito mula sa malayo. Alam niya na isa siyang pangit na pato at sa huli ay tinalo pa rin ang puting swan. Ngunit hindi niya alam na, malinaw na sinabi ni Leo kay Ana na mayroon na siyang Dee. Nang makita na wala ng pag-asa, iminungkahi ni Ana na magkasama silang kumain ng huling beses. Hindi maintindihan ni Dee kung bakit siya umiiyak. Nang makita ito, hinila siya ni Ryan mula sa malungkot na lugar na ito. Bagaman labis na nalungkot si Dee, alam niyang inagaw niya ang kaligayahan ni Ana. Maaga o huli, kailangan niyang ibalik ito. Si Ryan ay nasa tabi niya na inaaliw siya. Ano man ang mangyari sa hinaharap, bibigyan niya si Dee at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ng isang tahanan. Si Ana, na malinaw na nagtagumpay, ay sadyang sinabi kay Leo. Palaging nagtatampo si Dee tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Sana ay sirain niya ito upang mapatahimik si Dee. Kaagad ding naramdaman ni Leo na napakawalang pakialam niya. Kaya, agad siyang tumawag kay Theo, ang abogado, at hiniling na muling balangkasin ang prenuptial agreement na protektahan ang mga karapatan ni Dee at ng mga bata sa pinakamahusay na kondisyon. Dahil naniniwala siyang tatanda silang magkasama. Umaasa si Leo na maibibigay ni Theo ang kasunduan kay Lola may bago ang kanyang rabbit celebration. Gusto niyang bigyan ng sorpresa ang kanyang asawa. At narinig ni Ana ang lahat. Bumalik si Leo sa kanyang upuan at pinilit ni Ana na uminom ng alak. Sa huli, nalasing siya ng husto na hindi na niya alam ang direksyon. Dinala siya ni Ana pabalik sa kanyang bahay. Sinadya pa niyang patayin ang telepono ni Dee. Naghihintay si Dee sa kanyang asawa na bumalik sa bahay. Malabo siyang tumingin sa estatwa ng kasal nilang dalawa. Maya-maya, nakatulog si Dee habang pinakikinggan ang lulabi na ni-record ni Leo para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinadya ni Ana na tawagan si Dee para sunduin si Leo kinaumagahan. Sinabi pa niya sa kanya na walang nangyari. Magdamag lang silang uminom ng sobra kagabi. Nagkasama sila at nagbalik tanaw sa maraming magagandang alaala sa nakaraan. Ngunit ang puso ni Dee ay parang isang padel. Hindi na siya makahinga. Pagkatapos ay naunang umalis si Ana para dumalo sa kaarawan ni Lola May. Nagising si Leo at pumunta sa sala, ngunit nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo doon. Dali-dali niyang ipinaliwanag na labis siyang uminom kagabi. Malinaw na sinabi niya kay Ana. Niyakap niya si Dee ng mahigpit at pinangarap ang masayang buhay ng kanilang tatlong pamilya sa hinaharap. Ngunit si Dee ay wala pa ring tiwala sa sarili. Hindi siya naniniwala na mamahalin siya ni Leo sa loob ng maikling panahon. Pinayuhan ni Dee na huwag siyang gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya. Pagkatapos, nauna siyang umalis upang pumunta sa party. Pagkatapos magbihis, pinakalma ni Dee ang sarili na kalimutan ang lahat ng masamang bagay. Muling tahimik na lumitaw si Ana sa harap ni Dee. Nagkunwari siyang bumati sa kanya at kay Leo na sa wakas ay bumalik na sa tamang landas. Para sa pagdiriwang, naghanda rin si Ana ng red wine. Habang hindi nakatingin si Dee, sinadya niyang ibuhos ang red wine sa kanyang damit. Nagmamadaling tumakbo si Dee sa banyo. Sa sandaling iyon, ipinadala na ni Theo ang binagong prenuptial agreement. Dahil dito, ginamit ni Ana ang pagkakataong ito para palitan ang package. Bumalik si Dee at binuksan ang bag ng dokumento. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya sa loob. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong sumumpa na gugugulin ang kanyang buhay sa piling niya ay biglang nagbuhos ng malamig na tubig sa kanya. Nagdagdag pa si Ana ng gatong sa apoy, binabasa ito sa kanya.
Hindi lang gustong agawin ni Leo ang anak ni Dee kundi pati na rin ang karapatan niyang bisitahin ang kanyang anak. Hindi na nakatiis si Dee nang marinig ang nakagapos na boses na ito. Galit niyang inalis ang kanyang wedding ring at diretsong pinunit ang prenuptial agreement. Nagpakita sa wakas si Ana ng nagtagumpay na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, nagkahiwalay ang kanilang landas. Ito rin ang kanilang huling paalam. Pagmulat ng mga mata ng babaeng walang malay, nakita niyang nagmamadaling pinirmahan ng kanyang asawa ang mga papeles para sa aborsyon ng sanggol. Hindi inakala ni Dee na gugustuhin ng lalaking ito na hiwalayan siya. Paano siya naging napakalupit para sirain ang sarili niyang anak? Umiyak siya ng malakas at nagmakaawang ititigil niya ang lahat pagkapanganak ng sanggol. Agad siyang lalayo at hindi na muling manggugulo sa kanilang dalawa. Ngunit pinirmahan pa rin ni Tron ang kumpirmasyon para sa aborsyon ng sanggol ng walang awa. Habang nakahiga sa operating table, desperado si Dee na nagmakaawa sa doktor na huwag itong ipalaglag. Dahil sa epekto ng pampamanhid, dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, napagtanto rin ni Dee na nawala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bumagsak siya at umiyak ng malakas, sinisisi ang sarili na hindi niya naprotektahan ang sanggol. Ang sanggol ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang makita ang mundong ito. Ang nagplano ng lahat ng ito ay nakatanggap din ng karampatang parusa. Sinubukan ni Ana na pigilan si Tron na habulin si Dee. Bilang resulta, itinulak siya ni Tron at aksidenteng tumama sa gilid ng mesa. Napaupo si Ana sa sahig dahil sa sakit, ngunit walang lumapit upang tulungan siyang makatayo. Lahat sila ay nag-iisip na karapat-dapat siya sa nangyari. Mabilis na tumakbo si Tron upang maabutan si Dee. Ngunit si Dee na galit ay hindi nakinig sa kanyang paliwanag. Umaasa lang siya na pakakawalan niya sila ng sanggol. Sinubukan ni Dee na tumakas at nabundol ng mabilis na sasakyan at bumagsak sa lupa. Nakita ni Tron ang kanyang asawa na walang galaw sa lupa at ang kanyang isip ay naging blanko. Nang bumalik ang kanyang katinuan, dali-dali niyang binuhat ang kanyang asawa at tumakbo ng mabilis patungo sa ospital. Sa oras na ito, tila maging ang langit ay umiiyak sa kanilang magulong pag-ibig. At si Ana ay nagising din sa kama ng ospital. Ang pagkakabangga ay nagdulot ng pinsala sa kanyang pelvis at pubic bone. Hindi na siya magkakaroon ng anak pagkatapos nito. Hindi inakala ni Ana na darating ng napakabilis ang kanyang karma. Pero kung alam na niya ang mangyayari, bakit pa rin niya ginawa ito sa simula? Nakita ni Ana si Dee na umiiyak ng ganoon kasakit, kaya medyo nag-alala siya at sumunod sa likod nito. Palaging sinisisi ni Dee ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Hindi rin siya kayang harapin ni Ana. Sa oras na ito, si Dee na walang malay ay nakaramdam pa rin ang pagkakasala kay Ana. Alam ni Ana na sa kalagayan niya ngayon, tuluyan na siyang natanggal sa laro. Kaya naman, hiniling niya kay Dee na alagaan ng maayos si Tron. Ngunit hindi niya alam na hindi na kayang harapin ni Dee si Tron ngayon. Hanggang sa makarating si Tron sa silid ng sanggol, tiningnan niya ang lahat ng inihanda ni Dee para sa kanilang anak at binuksan ang diary na isinulat ng kanyang asawa. Nakasulat dito ang bawat check-up ng sanggol kasama ang mga pag-usap nilang dalawa. Hindi napigilan ni Tron ang umiyak. Nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe, kay Dee nang hindi niya alam kung kailan siya na-blacklist. Dumating si Leo para aliwin si Dee at nag-alok na dalhin siya sa ibang bansa, sa isang kakaibang lugar at kalimutan ang lalaking iyon, upang simulan ang isang bagong buhay. Ngunit hindi matiis ni Dee na lumayo sa kanyang ina. Umaasa si nanay di natitigil na ang kanyang anak sa pagsasabi ng paumanhin, at sa lalong madaling panahon ay muling mahahanap ang masaya at maligayang Dee noon. Isang hindi pagkakaunawaan ang nagtulak sa asawa na manirahan sa isang maliit na bahay sa kabilang panig ng karagatan. Palagi siyang nakasimangot sa buong unang linggo. Pagdating ng ikalawang linggo, handa na siyang magsalita. Sa ikatlong linggo, sa wakas ay nagpasya siyang lumabas at maglakad-lakad. Dinala siya ni Leo sa sikat na fountain para magdasal. Unti-unting humiti si Dee. Nang malaman ni Ana na umalis na si Dee, kusa siyang bumisita sa lola. Gusto rin niyang alagaan sila at makipagbalikan kay Tron. Agad na pinalayas ni David si Ana, kasabay nito ay idineklara na tanging si Dee lamang ang kinikilala niyang nag-iisang mayaman na apo ng pamilya Wang. Mula nang umalis si Dee, malungkot din palagi ang lola Wang. Ayaw niyang makialam sa anumang bagay, at si Tron ay pumupunta sa silid ng sanggol araw-araw. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga sticky notes na isinulat ni Dee para sa kanya. Sa wakas ay naunawaan na rin niya ang kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam na siya ang pinakatanga. Gusto ng assistant na itanong ang address ni Dee kay Kate. Ngunit hindi lang siya nabigo, kundi binugbog pa siya ni Kate. Hindi napigilan ng assistant na payuhan ang kanyang amo. Sinabi sa kanya ng kanyang kutob na malamang na gustong tumakas ni Dee at ayaw niyang mahanap siya ng kahit sino. Sa oras na ito, muling nagpunta si Ana para hanapin si Tron. Umaasa siyang magkabalikan silang dalawa. Ngunit hindi matanggal ni Tron ang imahe ni Dee sa kanyang puso. Umaasa si Ana na huwag siyang iwan. Niyakap niya ng mahigpit si Tron at umaasang bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Dati, sila ang mag-asawang kinaiinggitan ng lahat. Kung wala si Dee, hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon.
Ngunit malamig na sinabi ni Tron sa kanya na huwag nang sayangin ang kanyang oras sa kanya. Sa gabi, malungkot siyang lumabas para uminom upang malampasan ang mga araw na wala si Dee. Sa kanyang pagkalito, minsan ay napagkakamalan niya ang mga dumadaan na si Dee. Noon, dinala ni Leo si Dee upang bisitahin ang bahay ng isang lumang kaibigan. Gustong-gusto ni Dee ang tasa ng tsaan ng matanda. Pagkatapos ng pagsusuri na nagkataong akma sa mga ideya ng matanda, lubos siyang natuwa. Pagkatapos, sinabi niya kay Dee ang kanyang tunay na pagkatao. Nahuhulaan ni Leo na gusto ni Zhong Shanlong na magkaroon ng disipulo. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataon na ipakilala si Dee. Pinuri ng matanda ang kanyang talento at pumayag. Si Ana naman ay patuloy pa rin sa pagdadala ng pagkain kay Tron araw-araw. Naniniwala siyang isang araw ay mapapalambot niya ang puso ng lalaking ito. Ngunit wala pa ring pakialam si Tron. Sa isang iglap, lumipas ang 3 taon, at sa wakas ay pinirmahan na ni Tron ang papeles ng diborsyo. Sa kabilang panig ng mundo, si Dee ay naging isang sikat na ceramic artist. Ang kanyang mga gawa ay napili rin para sa auction sa huling bahagi ng araw. Lihim na nasa tabi niya si Leo. Nang araw na iyon, sa wakas ay naglakas loob din siyang umamit ng kanyang nararamdaman kay Dee. Nakatingin ang isihi sa isang piraso ng porselana. Ang masarap niyang alaala kasama ang kanyang dating asawa ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Hindi inaasahan ni Dee na makikita niya muli ang kanyang soulmate ng ganoon kabilis. Siya pa mismo ang pumunta sa kanyang pintuan at nagpadala ng thank you card. Nang bumalik si Tron, umalis na si Dee. Nagkasalubong muli ang dalawa. Nang matuklasan ni Tron na ang huling pirma ay kay Dee, natigilan siya. Dali-dali siyang pumunta sa exhibition hall upang tanungin si Ryan tungkol sa address ni Dee. Ngunit nang dumating siya sa sayawan, nakita niya si David na nagpapahayag ng pag-ibig kay Dee sa gitna ng entablado. Bagamat hindi sumagot si Dee, galit na galit si Tron sa tabi at binaliktad ang lamesa. Tamang-tama, isang tawag sa telepono ang nagpilit kay Leo na umalis pansamantala. Sinamantala rin ni Tron ang pagkakataong ito para pilitin si Dee na sumayaw sa kanya. Ang bastos na pag-ugali na iyon ang nagpaisip kay Dee na nakatagpo siya ng manyakis. Pagkatapos, sinipa niya ang lalaking iyon at umalis. Ngunit hindi sumuko si Tron at patuloy siyang sinundan. Nang makita niyang tinanggal ni Dee ang kanyang maskara, kinunan niya ito ng litrato para mas makita ng maigi. Hindi inakala ni Tron na ang dating mahiyain na babae ay naging ganito kasigla ngayon. Hindi niya maiiwasang alisin ang kanyang mga mata kahit isang segundo. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niyang nawala na si Dee. Patakbong lumabas si Tron para maghanap. Nang bumalik siya, binugahan siya ni Dee ng pepper spray sa mukha. Binalaan pa niya ito na tatawag siya ng pulis kung susundan pa siya nito. Natakot si Tron na baka matakot niya si Dee kaya hindi na siya sumunod. Pagbalik niya sa bahay, muling nagselo si Tron. Hindi niya akalain na si Leo ang kasama ni Dee sa loob ng 3 taon. At sa mga panahong wala siya, hindi lang hindi bumagsak si Dee kundi mas naging kaakit-akit pa siya. Tiningnan ni Tron ang maskara at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung naiinggit ba siya, naninibugho o nagsisisi. Sa gabi, nanaginip din si Dee ng lalaking nakamaskara. Agad siyang nagising mula sa panaginip. Lagi nang naramdaman ni Dee na pamilyar ang taong iyon. Kinabukasan, inimbitahan ni Ryan ang may akda ng gawaing liunim. Nagkita silang dalawa sa bahay ng Makata. Nang dumating si Dee sa pinag-usapan, nabalitaan niyang umalis na ang kabilang panig. Nag-iwan lang siya ng isang card. Hindi niya inakala na ang isang maliit na bagay ay magdadala ng gayong pagsisisi at kalungkutan. Palagi siyang lihim na magbibigay ng pagpapala sa kanya. Dali-dali si Dee na humabol ngunit hindi niya ito nakita. Nagkataon na napunta siya sa parehong lugar kung nasaan si Tron. Sa likod, agad niyang nakilala ang sumusunod sa kanya kagabi. Mabilis siyang lumapit at pinigilan ito ng kanyang 2 kamay. Ngunit nang lumingon si Tron, nagulat si Dee. Gusto lang niyang tumakas ngunit aksidente siyang nahulog sa hagdan. Takot na sumigaw si Tron sa pangalan ni Dee. Sa kabutihang palad, maliit lang ang galos at pilay siyang lumakad. Agad siyang niyakap ni Tron ng buong pagmamay-ari. Ininsulto siya ni Dee at tinawag siyang manyakis. Hindi pinansin ni Tron ito. Sa halip, iginiit niya na ang kanyang kasalukuyang pag-ugali ay akma sa pamantayan ng manyakis. Mapilit niyang binuhat si Dee papasok ng kwarto. Inakala niyang magagamit ni Tron ang pagkakataong ito para paibigin si Dee. Ngunit nang pag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa sanggol at ang kasunduan sa diborsyo, muling bumagsak si Dee. Hindi pa rin alam ng dalawa ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay hanggang ngayon. Ang kasunduan na pinirmahan ni Ana na naging sanhi ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, tumawag si Ana. Nag-aalala rin ang lola tungkol sa kasal ng kanyang apo. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang malubhang sakit bilang dahilan para tawagan ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya nakita sa loob ng 60 taon. Nagkatinginan sila ng matagal, nakita ang kanilang dating kasintahan sa harap nila. Ang matandang lalaki ay galit na hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa.
Agad na sinabi ng Lola Wang kay Tronlong na tawagin si Di at sabihin sa kanya na magdisenyo ng isang kahon. Partikular din niyang inutusan si Di na tratuhin ang kabilang partido ng may pag-ingat. Huwag na huwag mawala ng pagpipigil sa sarili. At sinabi rin ng Lola kay Tron na huwag munang bumalik. Hinihiling na subaybayan niya ang taga-disenyo upang lumikha ng isang bagong pakete. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-alala si Tron. Kung malalaman ito ni Di, tiyak na sisisihin niya siya. Ngunit mumiti si Lola Wang. Hindi madali ang muling ikonekta ang dalawang tao. Naniniwala siyang magpapasalamat si Di sa kanila sa hinaharap. Ngunit hindi inaasahan ni Di na ang gawain na ibinigay sa kanya ng kanyang amo ay ang kumpanya ni Tron. Dahil sa trabaho, wala nang nagawa si Di kundi makipag-ugnayan muli kay Tron. Nakuha ni Ki ang numero ng telepono ng kanyang matalik na kaibigan mula sa kontrata ni Tron. 3 taon na silang hindi nagkita, labis niyang nami-miss si Di. Hiningan din niya si Di ng danyos perwisyo. Ngunit nang idinisenyo ni Di ang core, naalala niya ang kanyang nakaraan at si Tron. Ang hindi malilimutang sakit na iyon ay labis na nagpahirap sa kanya. Hindi niya alam kung gaano karaming draft ng disenyo ang kanyang pinunit. Tumawag si Di kay David para humingi ng kaaliwan. Akala niya sinasadya iyon ni Tron. Hindi niya madaling nalimutan ang nakaraan. Ngayon gusto niya itong saktan muli. Nagmadali si David upang batikusin si Tron na gustong buksan muli ang sugat ni Di. Inaasahan niyang aalis agad si Tron. Ngunit may kumpiyansa si Tron na sinabi sa kanya na siya at si Di ay magkasama lamang sa negosyo. Kung talagang naabot niya ang huling limitasyon niya, pwede siyang umatras anumang oras. Inaasahan ni Ivis na kakanselahin ni Di ang proyektong ito. Ngunit naisip niya na kung tatakasan niya, ang 3 taon ng pagsusumikap ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya, maaari lamang niyang piliing harapin ito. Sa nakita niyang seryosong ekspresyon ni Di, nagsimula ring mag-alala si David. Kung talagang nalampasan ni Di ang balakid na ito, may lugar pa ba siya sa puso nito? Sa sandaling ito, umaasa rin si Lola Wang na ang dalawa ay makakagawa ng bagong spark sa pamamagitan ng pagtutulungang ito. Ngunit narinig ni Ana ang kanilang usapan nang bumisita siya sa Lola. Kaya, tumawag si Ana at tinanong si Tron kung nagsimula na ba siyang mag-date sa Hungary. Direktang itinatwa ni Tron. Nang makita ito, nagkunwari si Ana na walang alam at sinabihan si Tron na bumalik kaagad. Sabay na tinignan ni Tron at Di ang kanilang profile upang malaman ang buhay ng bawat isa sa nakalipas na 3 taon. Sa kabilang banda, hindi na makapag-antay si Ana. Naghahanda siyang lumipad doon upang protektahan ang kanyang pag-ibig nang hindi sinasabi kay Tron. Ang lalaking naglakbay sa ibang bansa para sa negosyo ay hindi sinasadyang nakatagpo muli ang kanyang dating asawa na nawala sa loob ng 3 taon. Kaya, kumapit siya kay Di at hindi na umalis sa tabi nito. Mapangahas pa niyang hinawakan ang kamay ni Di, ngunit kinamuhian siya at itinulak palayo. Nagtanaw ang dalawa ng tanawin na may sari-sariling iniisip habang nagpapalitan pa si Tron ng matatamis na salita kay Di. Inasar pa nga niya ito kung may inaasahan ba ito. Dahil dito, tila nahihiya si Di, ngunit palagi niyang sinasamantala ang pagkakataon na magtapat ng pag-ibig na lahat ay pinipigilan ni Di. Naglakad ang dalawa sa kalsada at dumating sa isang fountain at halos mabasa si Di. Mabuti na lang at mabilis na niyakap ni Tron si Di, ngunit sa kasamaang palad ay nabasa siya. Dahil pagkatapos ay kailangan ni Tron makipagkita sa mga kliyente, malinaw na ang basang damit ngayon ay hindi angkop. Sa huli, wala siyang magawa kundi samahan si Tron sa pamimili ng damit. Ang ikinagalak ni Tron ay hindi niya inaasahan na natatandaan pa ni Di ang kanyang laki ng katawan. Pagkatapos ay nag-alok siyang bumili ng set ng damit para kay Di, dahil partikular na hiniling ng kanyang kliyente na makilala ang taga-disenyo. Walang magawa si Di kundi tanggapin, personal na pinili ni Tron ang damit para kay Di. Pagkatapos ay sadyang pinaalis niya ang katulong. Habang nagpapalit ng damit si Di, hindi sinasadyang sumabit ang kanyang buhok sa zipper. Sa huli, wala na siyang magawa kundi ilabas ang kanyang ulo at sabihin kay Tron na tulungan siya. Walang hiling si Tron na hindi niya makukuha, pumasok si Tron at hinila ang zipper ni Di. Nakascarf pa nga siya para dito. Sa sandaling ito, naalaala ni Di ang sitwasyon noong una silang nagkita. Hinila rin ni Tron ang zipper ng kanyang jacket. Pagkatapos mag-ayos, dinala ni Tron si Di upang makilala si Boss Ha, ang may-ari ng brand. Ang simple ngunit eleganting makeup ni Di ay umakit agad sa kabilang partido sa unang tingin. Matapos marinig ang paliwanag ni Di tungkol sa produkto, walang tigil si Boss Ha sa pagpuri sa kanya. Halatang matagumpay ang disenyo. Masaya rin si Tron para kay Di nang makita niya ang mukha nitong puno ng enerhiya. Wala na ang dating mahiyain at walang kumpiyansa na Di. Mayroon pang naghanap sa bagong designer na ito sa pamamagitan ni Tron. Umaasa silang makapagdisenyo siya ng packaging para sa kanilang kumpanya. Dahil dito, naramdaman ni Tron na ang kasalukuyang Di ay isang makinang na perlas. Nagbiro din si Di na sumisikat pa lang siya. At lahat ng ito ay salamat sa kanya. Umaasa silang pareho na makakausad sila. Marahil ay mas mabuti para sa kanilang dalawa kung magiging mas magkasundo sila. Sa pagpapaalam, nag-aatubili pa rin si Tron na umalis.
Nais din niyang ipaliwanag ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan at gawin ang lahat para sa kanyang sarili. Ngunit pinutol siya ni Dee. Sinabi din niya na masaya siyang makasama si Tron kamakailan. Ngayon, hindi na niya ito kinamumuhian. Habang tinitingnan ang papalayong likod ni Dee, matagal na nakatayo si Tron. Pagkatapos ay umalis siya na may malungkot na mukha. Sa sandaling ito, tumawag si TV upang tanungin kung maayos ba ang lahat. Nakaramdam si Dee na hawak pa rin niya ang telepono ni Tron. Kaya pala nakalimutan niyang ibalik ito pagkatapos niyang sagutin ang tawag. Pagkatapos ay bumalik siya at hinabol si Tron sa kanyang hotel. Pagkabukas ng pinto, halos nawalan na ng malay si Tron. Noon lang napansin ni Dee na sobrang init ng ulo nito. Gusto niyang dalhin si Tron sa ospital, ngunit tumanggi ito. Kaya, kusa na lang si Dee na manatili at alagaan siya. Nang makita ang likod ni Dee, hindi napigilan ni Tron ang kanyang damdamin. Ang dalawang nagmamahalan ang naghiwalay 3 taon na ang nakakaraan ay muling nagkita. Muling nag-alab ang apoy ng pag-ibig. Sa sandaling handa na ang dalawa na magkaroon ng susunod na hakbang, ang tunog ng kumukulong tubig ay sumira sa lahat. Nagising din ito ang katinuan ni Dee. Muli siyang naging babaeng iniiwasan ng lahat. Ngunit sinamantala ni Tron ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng muling pakikipag-ugnayan. Pagkatapos ay muling nagtapat siya ng pag-ibig sa kanya ng buong puso. Sa wakas ay inalis ni Dee ang kanyang pagkukunwari. Umiyak siya at ikinuwento kung paano siya lumaki sa dayuhang bansang ito. Paano niya makalimutan ang kanyang sarili. Ngunit ang lahat ay gumuho matapos lumitaw si Tron. Nang lumingon si Dee, nakatulog na si Tron. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Pinag-iisipan ni Dee kung tatanggapin ba niyang muli ang lalaking ito. Sa sandaling ito, nagpadala si Anna ng mensahe upang sorpresahin si Tron. Ngayon ay nasa ibaba na si Anna. Sa sandaling ito, labis ang sakit na nararamdaman ni Dee. Hindi niya inakala na si Tron ay nasa tabi ni Anna sa loob ng 3 taon. Hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang lalaking ito. Pagkatapos ay buong pusong umalis si Dee at nakita niya mismo si Anna na pumasok sa silid. Nang pumasok si Anna, nakita niyang may mataas na lagnat si Tron. Dali-dali siyang lumabas para bumili ng gamot at nagkataong nakita niya si Dee na umaalis. Ngayong gabi ay magiging gabing walang tulog para sa kanilang 3. Walang mapaglabasan ng galit. Si Dee ay pumunta para uminom kasama si TV. Sa kanyang pananaw, si Tron ay isang dakilang sinungaling. Kung hindi pa sila naghihiwalay ni Anna, bakit siya walang kahihiyang pilit na bumabalik sa kanya? Bukod pa rito, pinapaibig niya ulit si Dee. Mabuti na lang at napigilan niya sa tamang oras. Sa pagkakita sa malungkot na mukha ni Dee, inalok siya ni Evie na isama sa paglilibot sa mundo. Kinabukasan, inimbitahan ni Anna si Tron na mag-almusal, ngunit tinanggihan. Sinabi ni Tron sa kanya na wala na silang anumang ugnayan. Hindi maintindihan ni Anna. Malinaw na maayos pa sila noon. Dahil sa pagdating ni Dee kaya nagbago ang lahat. Ngunit para kay Tron, kahit wala si Dee, hindi sila magkakasama. Kinabukasan, nakatanggap si Tron ng liham ng pamamaalam mula kay Dee. Umaasa siya na hindi siya hahanapin ni Tron. Ang kanilang relasyon ay hindi na maibabalik. Desperadong tumakbo si Tron para hanapin si Dee. Muli niyang ipinagtapat ang kanyang pag-ibig kay Dee. Sinabi rin niya na magkakaroon pa sila ng isa pang anak sa hinaharap. Sa pagkarinig nito, lalong nagalit si Dee. Pinagalitan niya si Tron na hindi ito karapat-dapat magpalaki ng anak. Pinigilan din ni David si Tron na huwag nang guluhin pa si Dee. Ngunit sinabi ni Tron na sa pagkakataong ito ay hindi siya bibitaw. At binantaan si Davis na wala itong karapatang makialam sa kanilang relasyon. Sa sandaling ito, nakaupo si Anna sa bus na tuliro. Hindi niya inakala na target na siya ng 2 masasamang tao. Sinenyasan nila ang pagkakataong dukutin ang pitaka ni Anna. Nagkataong nadaanan ni Evelyn at napulot. Bigla siyang nakakita ng litrato ng kanyang kapatid noong bata pa ito. Hindi niya inakala na ang kapatid na babae na matagal na niyang hinahanap ay si Anna. Ang lalaki ay gustong balikan ang kanyang dating asawa na matagal nang hiwalay. Nakipag-chat siya kay Dee online bilang isang customer. Paminsan-minsan ay nagpapadala rin siya ng mga regalo sa kanya. Sa ganoong paraan, unti-unting pumasok si Tron sa buhay ni Dee sa ibang katauhan. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Dee na magkapareho sila ng interes. Unti-unti rin siyang nasanay sa presensya ni Amy Wang. Sa tuwing hawak niya ang kanyang telepono, inaasahan niya ang mensahe mula sa kabilang panig. Ibinigay ni Amy Wang kay Dee ang isang kwintas na may maliit na kabayong kahoy. Labis itong nagpaiyak sa kanya, dahil para kay Dee, ang kabayong kahoy ay ang kanyang anak. Umaasa rin si Amy Wang na maging mas masaya siya. Suot ang kwintas ng kabayong kahoy, naglakbay sa bawat sulok ng mundo. Biglang sumigla ang puso ni Dee. Nagpasalamat siya sa kanyang paalala at nagpa siya na maglakbay sa buong mundo. Labis na nabalisa si Tron nang matuklasan ito. Balak niyang kumbinsihin si Dee na iwanan ang nakaraan at bumalik sa Shanghai. Ngunit hindi niya inakala na lalo pa niyang itutulak palayo ang mahal niya.
Kaya, nagmamadali niyang iminungkahi kay Dina magsimula sa Shanghai. Ngunit naisip ni Dina ang Shanghai ay ang kanyang sariling bayan at dapat ding maging huling hantungan. Upang pigilan si Dina umalis, biglang may ideya si Tron. Hiniling niya sa kanyang assistant na agad sumang-ayon sa lahat ng kondisyon sa kasal ni Ki. Bumili ng malaking bahay at isang malaking diamond ring na kasing laki ng itlog ng kalapati. Sa katiyakan ni Tron, kumilos ang kanyang assistant bilang isang makapangyarihang lalaki sa harap ng kanyang kasintahan. Sinabihan niya si Ki na bilhin ang anumang gusto niya. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang dayain si Dina bumalik. Gayunpaman, hindi si Ki ang taong magbebenta ng kanyang matalik na kaibigan para sa kapakanan ng yaman. Gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon sina Di at Tron na magsimulang muli. Pagkatapos, sinabi niya kay Di na malapit na siyang ikasal at sinabihan siyang lumipad pabalik sa lalong madaling panahon upang maging abay. Hindi kayang tanggihan ni Di ang kanyang matalik na kaibigan kaya sa huli ay sumakay siya ng eroplano pabalik ng China. Nang marinig ni Ai na nakita na ng kanyang pamangkin si Di, labis siyang natuwa. Marami siyang biniling paboritong pagkain ni Di pagbalik nito sa bahay. Ngunit hindi inaasahan, si Tron lang ang bumalik, biglang nawala ng gana ang lahat. Si Di ang unang bumalik sa isla ng Huadiao, masiglang inilibot siya ng kapitbahay. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon din ng malaking pagbabago ang lugar na ito. Ginawa na ito ni Tron na isang tourist island, at naitayo na rin ang Hope Elementary School. Naramdaman din ni Di ang sinseridad ni Tron. Sa gabi, nagpadala si Iwang kay Di ng mensahe na nagtatanong tungkol kay Han. Kumuha si Di ng litrato ng night view at ipinadala ito kay Tron. Kinuha ni Tron ang pagkakataong ito para iparating sa kanya na ang tahanan ang pinakaligtas na kanlungan. Tinanong niya si Di kung masaya ba siya ngayon? Ngunit hindi alam ni Di kung paano sasagutin. Akala niya magiging masaya siya pagkatapos niyang iwanan si Tron. Ngunit nang magkita silang muli, napagtanto niya na ang lahat ay panloloko lamang sa sarili. Upang mas mapalapit kay Di, inayos din ni Tron na kumain ang mga empleyado sa restaurant ni Mother Chen. Ginawa niyang abala si Mother Chen na wala na siyang oras huminga. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na tumakbo at asikasuhin ang lahat. Sa pagharap kay Tron, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Di. Kaya, gusto niyang humingi ng payo kay Iwang. Sino ang mag-aakala na si Tron ay makakatulog sa isang mahalagang sandali tulad nito? Ang kanyang daliri ay hindi sinasadyang napindot ang hindi nasisiyahang emoticon at naipadala ito. Dahil dito, naramdaman ni Di na siya ay masyadong padalos-dalos. Ang sugat ay kakagaling lang, ang sakit ay kakalimutan pa lang. Nagpasya siyang gumuhit ng linya sa pagitan niya at ni Tron. Hindi na siya kailanman magpapadala. Nagising si Tron at nakita ang mensahe sa telepono at labis na nainis. Bakit siya nakatulog sa napakahalagang sandaling ito? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tron na hindi niya sinasadyang na ipadala ang maling emoticon kagabi. Ngunit nagpasya si Di na magpaalam sa nakaraan. Narinig niyang pupunta si Di at Ki upang pumili ng damit pangkasal na yon. Nagbihis si Tron at patuloy na niligawan si Di. Hindi inaasahan, sa ilang salita lamang ay pinaalis na siya ni Ki. Ngayon ang araw ng kanilang pagkakaibigan. Bawal makialam ang mga lalaki, tinanggihan si Tron, ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa. Plano niyang makipagkita kay Di bilang si Iwang. Natuwa si Di nang matanggap ang mensahe at agad na pumayag. Matagal na niyang gustong bisitahin ang matalik na kaibigang ito. Galit na galit, talagang tinanggihan ni Di ang makipag-date sa kanya upang makipagkita sa isang online friend na hindi pa niya nakikita. Ngunit sa huli ay hindi nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Tron. Nag-alala siya na kung mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Di. Kaya nagpanggap lang siyang nagkataon silang nagkita. Walang kahihiyang pinilit niyang pumunta sa upuan ni Di. Naiinip si Di at gustong paalisin siya. Ngunit sinadya ni Tron na tuksuhin siya na hinihintay niya ang kanyang online friend. Sinabi rin niya na ang taong hinihintay niya ay hinding-hindi darating. Matapos mabunyag ang kanyang sikreto, tinawag siya ni Di na walang puso at walang awa. Huwag husgahan ang iba sa kanilang mga kilos. Ang lumang alaala ay bumalik. Muling nabuksan ang mga sugat ng dalawa. Hindi niya alam na napilitang pinili ni Tron na isakripisyo ang sanggol upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi inaasahan, sa huli ay pinuna pa siya. Mukhang matindi ang epekto kay Tron. Galit siyang umalis. Nang makita ito, nakaramdam ng kirot si Di. Dali-dali siyang sumunod at humingi ng tawad. Huminto si Tron at iniunat ang kanyang mga braso. Hindi napigilan ni Di ang kanyang damdamin at agad na lumukso sa kanyang yakap. Muling iminungkahi ni Tron na bigyan nila ang isa't isa ng isa pang pagkakataon. Magkakaroon pa sila ng mas maraming anak. Ngunit biglang umatras si Di. Alam niyang wala ng posibilidad sa pagitan nila. Dahil sa tuwing makikita niya ito, may isip niya ang kanyang anak. Sa halip na pahirapan ang isa't isa, mas mabuting bumitaw na lang ng maaga. Kinabukasan, bumalik din si Ryan mula sa ibang bansa. Inamin niya kay Di na si Ana ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Upang mabayaran ang utang niya sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon,
umaasa si Ryan na maging masaya ang kanyang kapatid. Pinakiusapan niya si Dee na huwag nang makipag-ugnayan kay Tron. Nagpasalamat si Dee sa tulong ni Ryan sa loob ng 3 taong ito, kaya masaya siyang pumayag. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin na si Tron ay nagtatago malapit. Kaya sinadya niyang hayaang yakapin siya ni Ryan. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Tron at tumakbo palabas upang bigyan ng babala si Ryan na lumayo kay Dee. Ngunit sinabi ni Dee sa kanya na nakikipag-date siya kay Ryan. Umaasa siyang huwag na siyang abalahin ni Tron. Galit na galit si Tron kaya nagpadala siya ng sulat mula sa abogado kay Dee. Ang abogadong si Theo ay naniniwala na kahit pumirma na ang dalawa sa kasunduan sa diborsyo, wala pa rin silang sertipiko ng diborsyo. Ipinakita rin niya ang memo na isinulat ni Ryan nang maalala niya si Dee. Bagamat 3 taon na silang hiwalay, may ebidensya na hindi pa nawawala ang kanilang relasyon. Kaya, sa legal na pananaw, legal pa rin silang mag-asawa. Nagpanggap si Ryan bilang isang online na kaibigan at patuloy na nakipag-chat kay Dee. Nagreklamo si Dee sa kanya na patuloy siyang ginugulo ng kanyang dating asawa. Kinuha rin ni Ryan ang pagkakataong ito upang linawin. Sa oras na ito, nalaman niya lamang na nagpapanggap sina Dee at Tron bilang mag-asawa upang sumuko siya. Ito ay talagang nagpasaya sa kanya. Naramdaman niya na oras na para opisyal na makipagkita kay Dee. Siguradong sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para tuluyan siyang pabagsaki. Mahalaga rin kay Dee ang pagpupulong na ito. Kinakabahan si Ryan. Pumunta siya sa itinakdang lugar at kumuha ng litrato ng tanawin na ipinadala niya kay Dee. Nakita ni Dee ang litrato at sumagot na nasa daan na siya. Sinabi rin niya na hindi pa siya naging masaya tulad ngayon sa loob ng 3 taon. Nagpapasalamat siya sa pagdating niya dahil sa kanyang paghihikayat at pagsasama ay natulungan siyang makalabas sa dilim ng nakaraan. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Ryan. Hindi niya inaasahan na gustong kalimutan ni Dee ang kanilang nakaraan. Ayaw nang ibalik ni Ryan si Dee sa bingit ng sakit muli. Sa gayon, nakita niya si Tron at sinabi sa kanya na magpanggap bilang kanyang online na kaibigan. Nais din niya na maging masaya si Dee magpakailanman. Nakita ni Dee ang mga bulaklak ng liryo sa kamay ni Tron. Bagamat medyo nagulat, laging mabait si Tron sa kanya. Para makalimot, mahigpit na niyakap ni Dee si Tron ng buong pagmamahal. Nagtago si Ryan sa dilim at nakita ang eksenang ito. Tahimik siyang umalis. Nang dumating ang gabi, nagkita ang 2 lalaki sa bar. Tinanong ni Tron kung bakit niya ibinigay sa kanya ang pagkakakilanlan ni Emmy Wang. Para bigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid na babae, tinawagan ni Tron si Anna at sinabi sa kanya na sunduin si Ryan. Nakita ni Anna si Ryan na papalapit sa kanya at natakot. Medyo nag-alala pa siya, kaya tumakas siya. Hindi inaasahan, niloko si Anna ng isang binata. Buti na lang at dumating si Ryan sa tamang oras para iligtas si Anna. Nag-alok pa siyang ihatid si Anna sa bahay. Sinabi rin ni Ryan kay Anna na balak niyang iwanan si Dee. Nang marinig ito, hindi na itago ni Anna ang kanyang kagalakan. Akala niya ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, nagdaos ng party si Tron. Nagtipon ang ilang tao. Sa hapagkainan, patuloy na kumuha si Anna ng pagkain para kay Ryan. Patuloy din na kumuha si Tron ng pagkain para kay Dee. Ang nakakahiya na kapaligiran na ito ay nagpasama sa pakiramdam ni Ryan. Direktang hinila niya si Dee papunta sa kwarto. Hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin at niyakap ng mahigpit si Dee. Muli niyang ipinahayag ang sakit ng pagkawala niya. Ngunit sa huli ay tumanggi si Dee. Ilang araw pagkatapos, binisita ni Tron si Anna. Nagpasya siyang huwag nang ipilit. Sa huli, hindi pa rin sila nagkatuluyan. Siguro ay mas maginhawa ang maging magkaibigan. Gaano man kahirap ang subukan ni Tron, hindi pa rin niya makukuha si Dee. Kinumbinsi ni Anna ang kanyang kapatid na huwag panghinaan ng loob. Maaaring baguhin ng oras ang lahat. Gayunpaman, dahil sa isang pagkakataon ng matinding damdamin, nawala ito kay Anna. Nagduda ng kaunti si Tron. Lubos itong naiba sa kasunduan sa diborsyo na alam niya. Ang alam lang niya ay kailangan talikuran ni Dee ang kanyang karapatan sa kustodya at umalis ng bahay. Kaya nawala ni Dee ang kanyang anak sa isang aksidente sa sasakyan. Matapos magsimulang mag-date ang peking mag-asawa, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Naramdaman ni Tron na siya ay isang kapalit lamang. Hindi ito kasing dali ng pagbebenta. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na wakasan ang maling relasyon na ito. Nagtapat si Tron kay Dee. Hindi siya ang tunay na ginoong hari. Ngunit hindi naintindihan ni Dee ang ibig niyang sabihin. Matapos iwanan ang lahat, nagpa siya si Dee na umalis ng Shanghai. Gusto niyang simulan ang sarili niyang paglalakbay. Naghanap si Lola Juana ng bawat paraan para tulungan ang mag-asawa na magkabalikan. Pinagalitan niya si Dee dahil hindi siya binisita pagkatapos niyang bumalik sa bansa. Nang makita ang kanyang lola na laging nagmamahal sa kanya, agad na bumuhos ang luha ni Dee. Pagkatapos ay muli siyang pumunta sa silid ng sanggol na puno ng mga alaala. Nakita niya ang diary sa mesa, binuksan niya ito. Nakasulat sa loob ang lahat ng iniisip ni Ryan sa loob ng 3 taon.
Biglang nalaglag ang isang memo mula sa diary. Ito ang thank you card na isinulat niya kay Yiwang. Sa oras na ito, napagtanto ni Dina ang taong laging nasa tabi niya. Ang taong sumuporta at nagbigay sa kanya ng lakas ng loob ay ang kanyang dating asawa. Ngunit ngayon, hindi na alam ni Di kung paano siya haharapin. Nakita ni Tron si Di na sinasaktan ang sarili. Sa huli, hindi pa rin siya nakatiis. Alam niya na naghiwalay sina Di at Ryan dahil sa kasunduan sa diborsyo. At pinalitan ito ni Ana. Kasama ng sinadyang sinabi ni Ana ilang araw na ang nakalipas. Nahulaan ni Tron na si Ana ang nasa likod nito. Para pigilan ang kanyang kapatid na babae na sirain ang kanilang kasal. Nagpa siya siyang sabihin ang totoo kay Ryan. Gaano man kaawaan ang pagmamakaawa ni Ana ay walang silbi. Para hindi siya kamuhian ni Ryan. Dali-daling tumakbo si Ana at sinubukang pigilan ang kanyang kapatid na sabihin ang totoo. Sabay silang nagpakita sa harap ni Ryan. Ikinalito niya ito ng husto. Ngunit pinili pa rin ni Tron na protektahan ang kanyang kapatid na babae. Umamin siya na palihim niyang binago ang karagdagang kasunduan sa pagitan nilang 2-3 taon na ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Ryan kung bakit ginawa ito ni Tron. Umamin si Tron na sinusubukan niyang pagtagpuin sina Ana at Ryan. Kasabay nito, maaari din niyang makuha si Di. Sumulyap si Ryan kay Ana. Mukha siyang balisa. Alam niya na hindi ito ginawa ni Tron. Para balikan si Di. Hindi na rin niya pinansin ang pagkakamali ni Ana at mabilis na umalis. Nang makarating siya doon, handa nang sumakay si Di sa eroplano. Sumigaw si Ryan kay Di na lumingon at buksan ang sobre. Umalis si Di nang hindi lumingon. Bago sumakay sa eroplano, nakatanggap siya ng mensahe ng paghingi ng tawad mula kay Ana. Umamin siya na nainggit siya kay Di at palihim na pinalitan ang kasunduan. Sinabi ni Ana kay Di na mahal pa rin siya ni Ryan. Nang desperadong umalis si Ryan, tinawag siya ni Di mula sa likod. Pagkatapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, sumugod si Di sa bisig ni Ryan. Matapos dumaan sa hindi mabilang na pagsubok, sa wakas ay muling nagpakasal ang dalawa. Naghanda rin si Ryan ng espesyal na regalo para sa kanyang mahal. Nagkita ang dalawa sa isang yacht, umaasa siyang ipagpatuloy ang pagmamahalan nila ni Di sa yete. Tinanong din ni Di si Ryan kung kailan siya nagsimulang magmahal sa kanya. Ngunit maging siya mismo ay hindi makasagot. Siguro ay mula nang tulungan siya ni Di na kunin ang singsing na iyon. Mula noon, nagsimula ang tadhana ng kanilang dalawa.